Mr. Silent Channel. Kabanata 4161-4170. Chapter 4161. Anong tinatawa-tawa mo? Hindi nagtagal, pumasok ang isang matabang lalaki na malaki ang tiyan, nakasuot ng ginto at pilak, at napakamboyant. B-Clan, Anda Chamber of Commerce, Bidongtian, magbigay-pugay sa kanyang kamahalan Emperor Shenki. Magalang na itinaas ni Emperor Tianzhao ang kanyang kamay sa sandaling ito na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha. Bumangon ka, huwag pumunta dito si President ngayon, bakit? Ngumisi si Bidongtian at sinabing, sa pagkakataong ito ay dahil sa natural na sakuna ng mga hayop sa lingyuan. Oh! Walang gaanong ask si Emperor Tianzhao, tumingin sa kanya ng tahimik, at hayaan si Bidongtian na magsalita para sa kanyang sarili. Hindi ko alam, ano ang gagawin ng iyong kamahalan sa baha ng mga demonyong hayop. Maraming mga paninda sa Lower Chamber of Commerce ang nasira sa kalahati dahil sa mga demonyong hayop kamakailan. Talagang nababalisa ako. Sinabi ni Emperor Tianzhao, ang lokasyon ng Lingbi ay espesyal. Malapit sa kabihasnan ng Anda, hindi ko alam ang panig ng sibilisasyong Anda, ano sa palagay mo ang natural na kalamidad na ito? Bumantong hininga si Bidongtian, to tell the truth, ako rin ang director ng Golden Roulette Conference. Ang balita ko lang ay na hanggat natural na kalamidad ay hindi ko nais na tumawid sa hangganan, at wala akong planong bigyang pansin ito. Ngunit, sa ganitong paraan, maaantala ang kalakalan ng ating kamara sa komersyo sa loob ng mahabang panahon. Kamahalan, ang Kamara ng Komersyo ay nagsasangkot ng malaking bilang ng mga ordinaryong tao na damit, pagkain, pabahay at transportasyon. Huminahon ang natural na sakuna. Nagtanong si Emperor Tianzhao, kung ang mga halimaw ay pumunta sa Anda sa panahon ng proseso ng pagpapatahimik, ano ang mangyayari sa kanila? Ngumiti si Bidongtian at sinabing, nandito ako para sa bagay na ito. Oh! Anong ibig mong sabihin? Kamahalan, ako ang namamahala sa foreign affairs in behalf of the B-Clan. Sa roulette meeting, nakakausap ko pa. Hanggat pumayag ang iyong kamahalan, ang isang pansamantalang alyansa sa pagitan ng Shenki at Anda ay itatag upang maging responsable para sa oras na ito. Ang mga demonyong hayop ay nasa kaguluhan, maaari kong hikayatin si Anda. Nagliwanag ang mga mata ni Emperor Tianzhao, pansamantalang alyansa. Hindi masama, sabi ni Bidongtian, nagpadala ang iyong kamahalan ng isang miyembro ng maharlikang pamilya upang makipag-ugnayan sa ating sibilisasyong Anda upang sama-samang pangasiwaan ang kalamidad na ito. Kung hindi sinalakay ng mga hayop ang Anda, natural na ito ay pinakamahusay, kung papasok ka sa teritoryo ng Anda, ito ay ililipat sa aming panig at magiging responsable sa pagpapadala ng mga sundalo ng Anda upang lumaban. Sa ganitong paraan, ang dalawang panig ay maaaring makipag-usap sa isa't isa, at anumang mga problema ay maaaring talakayin at malutas, at walang hindi pagkakaunawaan. Emperor Tianzhao, habang nakikinig ako, naging mas makatwiran ito, mabuti. Mabuti. Huwag President, isa ka talagang talento na ipinadala ni Anda, ang ideyang ito ay talagang maganda. Hindi naiwasang ituro ni Emperor Tianzhao ang mga opisyal ng sibil at militar na naruroon ng may pagkasuklim. Tingnan ninyong mabuti. Makinig kayong mabuti. Ito ang saloobin ng pagbabahagi ng inyong mga alalahanin para sa mga nalulungkot at gumagawa ng mga bagay para sa bansa. Kung mas maraming tao ang tulad ni President B, ang natural na kalamidad na ito ay kailangang maantala hanggang sa katapusan ng Dragon Hunt. Ang mga opisyal na naruroon ay yumuko sa kahihiyan. Maharlikang ama, hindi ba napakaganda ng mungkahi ng Pangulo? Bilang isang prinsipe, kailangan kong gawin ang aking bahagi. Handa akong ibahagi ang mga alalahanin para sa emperador. Agad na sabi ni Tian Hao. Ngayong nakipagtulungan na tayo sa sibilisasyong Anda, naalis na ang mga nakatagong panganib, kaya natural na hindi natin mabibitawan ang magandang pagkakataong ito. Ang kanyang Royal Highness ay may natatanging katayuan, at wala siyang karanasan sa pamumuno ng mga tropa, kaya mas mabuti na ang aking anak ay pumunta. Tumanggi si Gu Hong na pabayaan ito. Nena si Emperor Tianzhao nang makita niya ang kasakiman at walang kahihiyang hitsura ng dalawang anak na ito. Kung hindi lang dahil sa kawalan niya ng kakayahan, gusto niyang gawin ito ng mag-isa. Gayunpaman, kung hindi ka magpadala ng mga miyembro ng maharlikang pamilya, hindi ito magiging sapat, na nagpaparamdam kay Anda na wala siyang pakialam. Sinabi muli ni Bidongtian sa oras na ito, kamahalan, sa panig ng Anda Civilization, kung walang aksidente, dapat itong direktang linya ng mga miyembro ng 12 bayani na angkan. Maging ito ay ang prinsipe, o si Prinsipe Hong, sinumang miyembro ng maharlikang pamilya ay hindi mapapahiya. Ang iyong marangal na katayuan, mangyaring makatiyak. Nang sabihin niya ito, biglang nakaramdam si Emperor Tianzhao ng panginginig sa kanyang puso. Kahit sinong miyembro ng royal family. Teka, hindi lang ako ang dalawang anak. Sa isip ni Tianzhao, biglang lumitaw ang isang figure na hindi niya kailanman naisip. Itong bagay na ito, pag-isipan mong muli, magretiro muna kayong lahat. May gustong sabihin si Gu Hong at ang prinsipe, ngunit umalis si Emperor Tianzhao.
Sandaling nagkatitigan ang dalawang grupo ng mga tao, at kinailangan muna nilang umatras, nagbabalak na bumalik at humanap ng paraan upang samantalahin ang pagkakataon. Pagkaalis ni Emperor Tianzhao sa palasyo ng Qiming, umikot siya at dumating sa palasyo ng Maan. Kamahalan, hindi mo sinasadya. Sumunod si Yu Shengyan sa likod at tila may naintindihan. Hehe, si Gu ay nasa bulwagan ngayon, at naisip ko, si Mukhang Kebain ay isang tunay na inapo ng 12 bayani, ang dugo ng angkan ng Zhuochu. Nakangiting sinabi ni Emperor Tianzhao, pagkalipas ng maraming taon, halos nakalimutan ni Gu ang tungkol sa bagay na ito. Sa mga tuntunin ng pagiging pamilyar sa sibilisasyon ng Anda at pakikitungo sa mga tao ng Anda, mayroon bang mas angkop kaysa kay Mukhang Kebain? Tumanggo si Yu Shengyan na may damdamin, sa katunayan, ang Xiaochu mo, ay isa ring henerasyon ng mga babaeng talento sa middle school. Nakakahiya talaga na nagawa ng iyong kamahalan na manlinlang. Umalis ka. Ano ang panlilinlang? Si Gu at Mukhang Kebain ang katotohanan sa kahirapan. Sanay na rin si Emperor Tianzhao sa mabangis na dila ng ministrong ito. Ngunit kamahalan, ayaw mong hayaan ang Empress na mailagay sa labanan, hindi ba? Kahit na walang problema sa lakas, ngunit, ikaw, Yu Shengyan, nataman ang ulo mo. Tumawa si Emperor Tianzhao at pinagalitan, Lao Jiu sa katawan, ang dugo ba ni Gu at Mukhang Kebain, hindi ba't kalahati rin siya ng mga inapo ng 12 bayani? Prinsipe Xinghe. Oo, sa alyansang ito, sa maharlikang pamilya, sino pa ba ang mas bagay kaysa kay Lao Jiu? Paano naman ang kinauukulan? Mukhang namangha si Yu Shengyan, Your Majesty Shengming. Ipinagmamalaki din ni Emperor Tianzhao, ito ay tinatawag na malawak na pag-iisip, ikaw na tagapayo ng militar, ikaw ay matanda na rin. Pagkatapos magsalita, sumugod si Emperor Tianzhao sa Maan. Gang, balak kong kausapin si Mukhang Kebain tungkol dito. Pagkaalis ni Emperor Tianzhao, banayad ang ekspresyon ni Yu Shengyan. Ikanawit niya ang kanyang daliri, at isang hindi kapansin-pansing betang ang lumapit sa kanya. Pumunta at suriin, si Bidong Tian ay nakipag-ugnayan sa isang tao kamakailan. Sa labas ng City of Fate, sa isang tahimik na patio. Naka-crossleg si Long Ziyang sa ilalim ng isang higanting puno, at dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata nang mapansin niyang may paparating. Ikaw ba? Ang nakatayo sa harap ang matandang nakakulay abo na may ngiti sa labi, si Akyun iyon. Matagal ka nang nanirahan dito, naisip ko nalilipat ka ng lugar. Ngumisi si Long Ziyang, hiniling ka ng Diyos ng Espada na pumunta. Tumanggo si Akyun, Young Master, hayaan mong sabihin ko sa iyo, magpakamatay ka, tamad siya para madumihan ang kanyang mga kamay. Haha. Natawa si Long Ziyang nang marinig niya ang mga salitang, makakapagbiro talaga ang Sword God. To tell the truth, since I entered the 8 calamities, I really don't even know how to die. Huwag magmadali, malapit ka na. Malalaman ko. Bahagyang ngumiti si Akyun. Pinaikit ni Long Ziyang ang kanyang mga mata, hindi ko inaasahan na ang Sword God ay magiging walang humpay sa paghabol. Ngunit bago ako lumaban, may gusto akong itanong sa iyo. Anong problema? Ye Waxi, ikaw ba yan? Ang mga mata ni Long Ziyang ay parang mga sulo. Hindi umimik si Akyun, ngumiti lang. 8 kalamidad ng mga asul na dragon, hindi ito lalabas sa wala, hindi ito nagkataon. Nakahanap si Akyun ng stool na bato sa tabi niya at tahimik na umupo. Nasa puso mo na ang sagot kaya bakit ka magtatanong? Narinig ni Long Ziyang ang mga salita, nagniningning ang kanyang mga mata, oo naman. Alam ko. Hindi ka mamamatay ng ganoon kadali. Gayunpaman, kahit na ang Sword God ay personal, hindi mo magagawa. Ano ang gagawin mo sa akin? Ang kaluluwa ng dragon ko ay immortal, kahit na ikaw si Yewaxi, ano ang magagawa mo? Napabuntong hininga si Akyun at nakangiting umiling. Anong tinatawa-tawa mo? Nadamay si Long Ziyang na ikinainis niya. Hindi man siya malaking tao noon, ngunit matagal na niyang tiniis ang kahihiyan at nakamit ang 8 kalamidad, dapat siyang igalang. Kabanata 4162 hindi pa dumating ang oras. Don't get me wrong, hindi kita pinagtawanan. Dumampot si Akyun ng isang kaldero ng tsaa sa mesa at nagbuhos ng isang tasa. Iniisip ko lang, anong uri ng mahiwagang kapangyarihan itong immortalidad at immortalidad, na maaaring magpapaniwala sa mga henerasyon ng mga tao dito. Mahaba. Kumunot ang noo ni Ziyang, anong ibig mong sabihin? Ang kaluluwa ay immortal, ang berdeng dragon ay immortal para sa 9 na kalamidad, at ang katawan ay immortal. Sino ang nag-iwan ng ganoong conclusion, at anong katibayan ang mayroon upang tumstigo? Sinabi ni Long Ziyang, ito ang Shenlang clan na naipasa na mula noong sinaunang panahon, tulad ng common sense sa mundo. Bakit kailangan mong patunayan ito? Oo, parang manok at itlog, ang itlog ay manok, sino ang makakapagsabi ng malinaw? Humigop ng tsaa si Akyun at maluwag na sinabi, paano mo masasabi ang isang bagay na hindi malinaw? Tama ka ba?
Ngumisi si Long Ziyang, Ye Wuxi, matanda ka na talaga para magsabi ng mga katangahang bagay. Oh, hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Kuya Ziyang. Nakangiting tanong ni Okan. 8 kaluluwa ng Robbery Dragon ay walang kamatayan, ngunit sila ay ipinasa mula noong sinaunang panahon. Kahit na imposibleng pag-aralan kung paano maabot ang conclusion, dahil naipasa ito hanggang sa araw na ito, nangangahulugan ito ng isang bagay. Iyon ay, hanggang ngayon, ito ang isang bakal na batas na hindi kailanman nilabag. Parang black is black and white is white. Kahit anong sabihin mo, hinding-hindi mamamatay ang Dragon Soul ko. Sarcastic na tumawa si Long Ziyang, hindi nakakagulat na sinusundan mo ang Sword God. Ituring mo ang iyong sarili na isang lingkod. Ang pag-iisip tungkol sa mga problemang ito sa wala ay maaari lamang patunayan na nawala mo ang iyong sarili at ang iyong tiwala sa sarili. Kawawa, malungkot. Matapos marinig ito, hindi nagbago ang ekspresyon ni Akyun, tahimik lamang niyang inilapag ang tasa ng tsaa. Tapos na. Tanong ni Ash. Kumunot ang noo ni Long Ziyang, bakit, gusto mo talagang gawin ang isang bagay sa akin? Hindi mo ba iniisip na ito ay isang pag-aaksaya ng oras? Ikaw at ako ay parehong asul na dragon ng 8 kalamidad, kaya natural na hindi kita matutulungan, sabi ni Akyun. Sa tingin ko, bakit hindi mo hayaang lumapit ang Sword God at subukang patayin ako sa City of Destiny? Sinabi ni Long Ziyang na may mapaglarong ngiti, sa labanang ito, kung ang lungsod ng tadhana ay dumudugo sa isang ilog, hindi ko alam kung ano ang iisipin ni na Emperor Tianming at Zhong Zuyo. Biglang sinabi ni Akyun, kaya, nananatili ka sa lungsod ng tadhana, at mayroon kang ganitong antas ng pagsasaalang-alang. Ngayong naunawaan mo na, mabilis tayong pumunta, kahit na ang espada ito ay parehong resulta para sa personal na pagdating ng Diyos. Buong pagmamalaking sinabi ni Long Ziyang, hindi mo ako maaaring itago sa Longcheng noong araw na yun, at ngayon, huwag mo nang isipin na gumawa ng kahit ano sa akin. Hindi naman talaga. Sabi ni Akyun bago siya matapos magsalita. Ang kapangyarihan ng isang banal na dragon ay tahimik na bumabalot sa paligid ni Long Ziyang. Tulad ng hindi malinaw na mga linya, bumabalot sa Long Ziyang. Hindi sinasadyang umiwas si Long Ziyang, at sinabi sa isang mahigpit na boses, Dragon Wrap. Ye Wuxi, wala akong planong tumakbo. Ano ang silbi ng paglock ng aking posisyon gamit ang Dragon Wrap? Itong Dragon Wrap, ito ba? Galing ako sa Longcheng. Mula sa Longcheng. Saglit na nag-isip si Long Ziyang, nagpapadala ka ba ng hudyat sa Diyos ng Espada? Tumango si Akyun. Haha, hindi mo ba naiintindihan? Kahit na dumating ang Sword God ngayon, hindi ako natatakot. Kahit sabihin mo sa kanya ang posisyon ko ngayon parang bago siya. Matapos magsalita, naramdaman ni Long Ziyang na may mali. Siya bigla niyang inangat ang kanyang ulo, at ang kanyang mukha ay natakot sa isang iglap. Sa malayong Dragon City. Sa Council Hall ng mansyon ng Patriarch, mayroong isang grupo ng mga maharlikang-maharlika na ayaw magreklamo kay Ye Fan. Panginoong Espada Diyos, ang aking apo ay isang talento mula sa nakababatang henerasyon sa angkan, at siya ay nasira lamang sa isang tansong mundo. Kailangan mong magdesisyon para sa amin. Oo, masyadong mapanlin lang ang mga Dragon Clan na iyon, sila ay sa panimula huwag mong maliitin ang aming Shenlong Royal Family. Patriarch, namatay si Long Shou sa napakaraming bayani sa clan, kung hindi mo tatanungin, magpapalamig ka sa puso ng clan. Karamihan sa mga taong ito ay mga kamag-anak ng namatay ni Long Shou. Umupo si Ye Fan sa upuan at hinayaan ang ilang magagandang waitress na maghintay sa kanya, umiinom ng tsaa at kumakain ng spirit fruit, nang walang sabi-sabi. Alam din ng grupong ito ng mga maharlika na si Ye Fan ay hindi matitinag sa ilang salita, ngunit nagpasya din sila at sinayang ito ng ganoon. Kung tutuusin, ang pagkamatay ng sarili kong baby pimple, natural mahirap kumalma. Upang madagdagan ang kanilang mga chips, ang bawat pamilya ay nag-imbita rin ng ilang matatanda, kabilang sina Long Yaxian at Long Bawang, upang ipitin ang damdamin ng tribo. Sa orihinal, hindi interesado si Long Yaxian at ang iba pa, ngunit nang naisip nila na kung papatayin nila ang pamilyang Shenlong, makakakuha sila ng maraming nangungunang mga materyales sa pagsasanay at paghahagis, at natukso rin sila. Anyway, sa pagkakataong ito, higit sa 100 mga henyo mula sa angkan ang namatay na, at sila ay may matatag na pundasyon. Kahit na ang Sword God ay nangingibabaw, hindi siya maaaring maging hindi makatwiran, hindi ba? Pagkaraan ng ilang sandali ay nagmamakaawa, biglang tumayo si Ye Fan at naglakad ng dahan-dahan sa mga hagdan. Nang makita ito ng lahat ay nagningning ang kanilang mga mata. Patriarch, nangako kang kikilos. Nagpakita rin ng mga sorpreses sina Long Yaxian at Long Bawang. Hindi ko inaasahan na si Ye Fan ay papayag na ipahayag ang kanyang posisyon ng ganoon kabilis. Umalis ka sa daan. Nagutos si Ye Fan, at agad namang bumigay ang mga tao sa bulwagan. Patriarch, gusto mo. Naramdaman ni Long Bawang na may hindi tama. Papatayin ko muna ang isang tao, at mamaya mo na pag-uusapan. Pagpatay. Sino ang gusto mong patayin?
Lumabas si Ye Fan sa bulwagan at bahagyang naglagay ng pangalan, Long Ziyang. Nang marinig ito, ang mga ekspresyon ng madla ay nagbago ng husto, at halos hindi sila makapaniwala sa kanilang mga pandinig. Patayin si Long Ziyang. Patayin ang 8 pagnanakaw na si Qinglong. Saan pumatay? Paano pumatay? Nang ang lahat ay natigilan, ang langit sa itaas ng Longcheng ay natatakpan na ng madilim na ulap. Ngunit malinaw na naramdaman ng lahat na ito ay hindi isang madilim na ulap, ngunit isang napakataas na konsentrasyon ng layunin ng espada ng emperador, ang kapangyarihan ng dragon. Ang nagngangalit na hangin, tulad ng dagandong ng Diyos ng hangin, ay winasak ang kalangitan. Ang black gold na walang kapantay na sword intent ay akmang-akma sa Tianfeng, na naglalahad ng napakabigat na crossbow na sumasakop sa buong Dragon City. Ang buong katawan ng pana ay parang paikot-ikot na asul na dragon, marilag na tinatahak ang kalangitan. Si Ye Fan ay bumangon sa langit, hawak ang isang nagbabadyang dragon na sutla gamit ang isang kamay, at dahan-daang binubuksan ang busog gamit ang isa pa. Ang hindi mabilang na mga tao ng Longcheng at ang maharlikang pamilya ay natigilan ng tumingin sila sa Emperor Tianfeng sword at crossbow na tumatakip sa langit at tumatakip sa araw, at maraming tao ang natakot kaya lumuhad sila sa lupa. 99% ng mga tao ay hindi alam kung anong mahiwagang kasanayan ito. At ilan lamang sa mga taong nakakaalam tungkol dito ang hindi pa talaga nakakita ng trick na ito. Heavenly Secret Dragon Crossbow. 10,000 bakas ang namamatay. Bulalas ni Long Yoxian. Sa Shenlong Royal Family, kakaunti ang mga tao na maaaring magpakita ng libu-libong mga kasanayan. Walang tala sa kasaysayan. Maaaring ang Diyos ng Espada. Gustong patayin si Long Ziyang ng direkta mula rito. Napatulala si Long Bawang, kahit na sa teorya, si Wan Zhongmie ay maaaring tumawid sa kawalan ng universo at sirain ang mga bituin sa ilang taon ng layo. Ngunit, upang patayin ang isang asul na dragon ng 8 kalamidad, ito ay masyadong walang kahihiyan. Iyon ang 8 rubbery blue dragon na ang kaluluwa ng dragon ay walang kamatayan, kahit papaano ay dapat ibigay ang paggalang. Ngunit bago pa nila ito maisip, binitawan na ni Ye Fan ang kanyang kamay. Om! Gitling! Isang interstellar dragon crossbow na pinaghalo ang itim, ginto at asul, agad na tumagos sa kalangitan mula sa itaas ng Dragon City. Sa araw na ito, halos kalahati ng mga residente ng Divine Revelation Empire ang nadama na may isang bagay na kumislap sa kalangitan sa isang iglap. Maraming bintana ang hindi maipaliwanag na nabasag. Maraming taluktok ng bundok ang gumuho sa isang iglap. At sa looban sa labas ng City of Destiny, sa sandaling tumangala si Long Ziyang, nakita niya ang isang dragon crossbow na bumagsak patungo sa kanya ng may katumpakan. Nawasak. Sa sandaling pumasok sa kanyang isipan ang katagang ito, natigilan si Long Ziyang. Hindi niya akalain na ang Sword God ay gagamit ng ganoong trick para salakayin siya. Actually, kahit ang bathala ay hindi dumating. Kung ito ay ibang mga trick, maaari siyang magtago, ngunit kung gusto niya itong patayin ng isang dragon crossbow, siya mismo ay nag-isip na ito ay kabalbalan. Gayunpaman, nang talagang dumating si Wan Zhongmie, pinagsisihan ito ni Long Ziyang. Dahil sa kapangyarihang sirain ang lahat ng nilalaman nito, naamoy niya ang amoy ng kamatayan. Hindi. Gatlang M. Si Long Ziyang ay ganap na nilamon ng sword intent pagkatapos ng isang nag-aalangan na pagsisikap. Matagal. Gitling. Isang marahas na lindol ang naganap sa buong lungsod ng tadhana. Ang lahat ay tumingin sa direksyon kung saan nahulog ang Black Star, at nakaramdam lamang sila ng isang uri ng panginginig sa kanilang mga kaluluwa, ngunit hindi nila alam kung ano ang nangyari. Dahil sa presensya ni Akyun, ang buong shockwave ay nakakulong sa maliit na bakuran na ito. Ang bakuran ay giniba sa lupa, at ang lahat ng buhay ay tumigil na sa pag-iral. Kung saan naroon si Long Ziyang, tanging mga hibla ng sirang enerhiya ng kaluluwa ng dragon ang natira, na inaanod palayo sa hangin. Ano ang immortal at immortal, ngunit ang oras ay hindi pa dumarating. Saglit na napabuntong hininga si Akyun, saka tumalikod at umalis. Kabanata 4163 hindi umaalis. Medyo mas maaga, sa Maan Palace. Gusto ng iyong kamahalan na si Xinghe ang responsable sa natural na sakuna ng mga demonyong hayop. Si Mu Concubine, na gumagawa ng tsaa para kay Emperor Tianzhao, ay narinig ang mga salita ni Emperor Tianzhao, at ang kamay na may hawak ng tsarera ay nanginginig ng walang malay. Tumalsik ang tsaa sa tasa. Nang makita ito, mapaglarong ngumiti si Emperor Tianzhao, Concubine ay, ang iyong kamay ay maaaring makabasag ng bundok at makabasag ng jade, bakit hindi mo man lang mahawakan ng tsarera? Pinapatawad na ng iyong kamahalan ang iyong mga kasalanan, talagang natatakot ang babae. Ang mga mata ni Mu Concubine ay nagpakita ng kulay ng pagkabalisa. Hehe, alam din ni Gu na wala siyang masyadong pakialam kay Lao Jiu nitong mga taon. Biglang ipinagkatiwala sa iyo ang isang mabigat na responsibilidad, normal para sa iyo na mag-alala bilang isang ina. Gayunpaman, kailangan mong maniwala kay Gu, siya talaga ang pinakanatural na sakuna sa pagkakataong ito. Ang tamang tao na namamahala.
Mapait na ngumiti si concubine, Xinghe, ang batang ito ay may tuwid na ugali at matigas ang ulo, at palaging nagagalit sa kanyang kamahalan. Ipinagkatiwala ngayon ng iyong kamahalan ang isang mahalagang gawain kay Xinghe, na talagang isang malaking biyaya. Ikanaway ni Emperor Tianzhao ang kanyang kamay, kahit ano paman, ito ay sariling laman at dugo ni Gu. Napakalinaw ni Gu sa kanyang ugali. Sa totoo lang, nagmumuni-muni rin si Gu sa kanyang sarili kamakailan. Hindi lamang niya dapat makita ang ilang mga pagkukulang kay Xinghe at huwag pansinin ang kanyang mga lakas. Madalas sinasalungat ni Xinghe si Gu, at hindi siya kasing galing ng ibang mga prinsipe. Ngunit siya ay taos-puso, mabait, at mapagmahal. Kung hindi dahil sa kanya, maaaring hindi naligtas si Gu Hong sa pagkakataong ito. Bumalik ka. Nang marinig ito ni concubine, agad siyang nagulat, mayroon pa bang ganoon? Kamahalan, ano ang nangyari? Bakit, hindi ito binanggit ni Xinghe sa iyo? Nagtaka si Emperor Tianzhao. Sinabi lang ng batang ito na nakilala niya ang Shenlang clan, ngunit wala siyang sinabing iba. Umiling si concubine. Napabuntong hininga si Emperor Tianzhao, ang tanga. Saglit niyang sinabi kay concubine kung ano ang mangyayari. Kung ang bagay na ito ay binago sa ibang tao, malamang na ito ay malawakang ipinahayag. Sabi ni Emperor Tianzhao na may damdamin. Si concubine ay may hitsura ng takot, si Xinghe ay ganito mula pa noong siya ay bata, at hindi niya gustong hayaan ang iba na mag-alala tungkol sa kanya. Ai Fei, nahihiya si Gu sa iyong mag-ina. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, kung naaksidente si Xinghe sa mundo ng amika, paano nandoon si Gu? Nandito ako para makita ka. Hinawakan ni Emperor Tianzhao ang kamay ni concubine, na nagpapakita ng kanyang sinseridad. Seryoso ang mga salita ng kamahalan, ito ay sariling desisyon ni Xinghe, paano magagalit ang babae sa kamahalan. Saglit na nag-alinlangan si concubine, pagkatapos ay biglang lumuhod. Concubine ay, anong ibig mong sabihin? Kamahalan, matapang ang iyong babae, mangyaring sumang-ayon sa isang kahilingan. Ano ang gusto mong sabihin? Tumayo ka at sabihin, bakit ito sa pagitan natin? Kamahalan, mangyaring pumayag. Walang magawa si Emperor Tianzhao at kinailangang sabihin, okay, ipinangako sa iyo ni Gu, sabihin mo sa akin, ano ang iyong kahilingan? Alam ng aking asawa na pinahahalagahan ng kanyang kamahalan si Xinghe at ang dugo ng angkan ng Zuaochu ay dumadaloy, kaya hayaan siyang gawin ang mahalagang gawain ito. Ngunit hindi alam ni Xinghe kung paano pangasiwaan ang mga bagay ng maayos, kaya madaling gumamit ng labis na puwersa sa mga bagay na haantong sa mga makasalanan. Nakikiusap ako sa kamahalan, kahit na sinong makakasala si Xinghe sa misyon na ito sa pagtanggal ng sakuna, patawarin mo ang kanyang kamahalan. Pakiusap ni concubine. Natigilan si Emperor Tianzhao, tinatanong mo lang ito. Tumango si concubine, oo. Napasimangot si Emperor Tianzhao, bahagyang hindi nasisiyahan, Ai Fei. Ano sa tingin mo ang kalungkutan? Anuman ang kanyang sariling kaligtasan, isinakripisyo niya ang kanyang buhay para iligtas ang kanyang panganay na kapatid, paano mapaparusahan si Gu dahil hindi niya sinaktan ng iba? Sa paglipas ng mga taon, hindi siya pinayagan ni Gu na makisali sa mga usaping pampolitika, una dahil alam niyang hindi siya magaling dito, at pangalawa, bakit hindi niya siya pinuprotektahan? Siya. Nang pinaslang ang iyong mag-ina, nagkusa ka na ilayo ang iyong sarili kay Gu. Hindi mo ba gusto na mamuhay ng tahimik si Xinghe? Paanong hindi malalaman ni Gu? Namumula ang mga mata ni concubine, ang concubine ang nagkasala, salamat kamahalan sa pagiging mabait. Bumantong hininga si Emperor Tianzhao, abutin mo para tulungan ang babae na makatayo. Okay, ipinangako sa iyo ni Gu, mas bibigyan ko ng pansin si Xinghe sa hinaharap, at kapag bumalik ang hayop ng kapayapaan sa pagkakataong ito, tatawagan siyang prinsipe. Napakagatlabi si concubine, kamahalan, nag-aaral pa si Xinghe sa akademya, kaya tatawagan siyang prinsipe. Hindi ba masyadong maaga? Titulo lang ng prinsipe, sooner or later, not to mention na kung magiging prinsipe ka, pwede siyang pumasok sa palasyo para makita ka anumang oras, hindi ba? Umaasa pa rin ako na si Xinghe ay maaaring makipagsapalaran sa labas. Shuang, ang lugar na ito ay hindi angkop para sa kanya. Umiling si concubine. Ikaw. Medyo naiinis si Emperor Tianzhao, ayaw mo lang ibalik si Lao Jiu sa Imperial City. Bagaman lalaki si Lao Jiu, immature pa rin siya, pero in terms of ability and courage, he is not inferior at all. You Prince and Prince Hong. Bilang isang prinsipe, ito. Natural lang sa akin na ibahagi ang aking mga alalahanin sa kalungkutan. Ano ito? Ngunit ito ay isang mabuting ina at anak, at sila ang nagkusa na ihatid ito sa pintuan, at iniiwasan pa rin nila ang paghihinala na kinuha ni Emperor Tianzhao ang tasa ng tsaa, uminom ng kalahating tasa ng tsaa, at dir-diretsyong bumangon. Gusto kitang pasayahin, pero mukhang hindi nagustuhan ni concubine ay. Galit na galit si Emperor Tianzhao na aalis na siya nang lumabas siya ngunit sa sandaling ito, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni concubine, kamahalan, mag-ingat ka.
Ang mga mata ni Mu Concubine, na napakaamo pa rin ngayon, ay naging sobrang lamig sa hangin, ang kapangyarihan ng kaguluhan ay agad na napalitan ng hindi mabilang na mga hibla. Si Mu Concubine ay tumalon sa hangin, ang mga thread na ito ay bumuo ng isang malaking network sa kanyang harapan. Ang mga sandata na inilagay sa bawat sulok ng patio ay itinaas ng mga sinulid na sutla at iniipon sa hangin upang bumuo ng mga kalasag na metal. Isang itim. Ang gintong liwanag at anino ay kumislap sa kalangitan. Nagkaroon ng malaking lindol sa lupa. Nang mag-react si Emperor Tianzhao, naririnig lang niya ang tunog ng dagandong sa labas ng lungsod sa di kalayuan. Napakunot ang noo ni Mu Concubine, at lumapag lamang pagkatapos niyang makitang ligtas ito. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, bumalik ang lahat ng sandata sa rack ng armas, at naging invisible din ang magulong mga sinulid na iyon. Kamahalan, ayos lang, ang pag-atake ngayon ay dapat nakatutok sa isang lokasyon sa labas ng lungsod, hindi sa palasyo. Sabi ni Mu Concubine, at nalaman na nakatitig sa kanya si Emperor Tianzhao, tila nabigla. Kamahalan. Ayos ka lang ba? Concubine ay, kung ano ka ngayon ay kapareho ng noong nasa Andes Civilization ka, pinuprotektahan ang ulila. Ang iyong kamahalan ay tumatawa, alam ng babae na tiyak na may nakapaligid sa iyo. Mga dalubhasang gwardya, ngunit. Pero ang babae ay hindi masyadong nagmamalasakit. Bago pa siya makapagsalita, hindi na napigilan ni Emperor Tianzhao, at umakyat siya at niyakap siya. Huwag mong sabihin, naiintindihan ko na ang isang inalang na katulad mo ang makapagtuturo sa isang batang tulad ni Xinghe. Maraming magagandang babae sa harem ni Emperor Tianzhao, ngunit ang master na gaya ni Mu Concubine ay nag-iisa. Para sa lakas ni Tianzhao ng Baiyin, ang kakayahang, manakop, ang gayong babae ay may ganap na kakaibang pakiramdam ng tagumpay. Higit pa, kayang isakripisyo ng babaeng ito ang sarili para protektahan siya sa kritikal na sandali. Gaano ka pa napanabik? Concubine ay, hindi ako aalis ngayon mag-isa. Si Emperor Tianzhao ay nagpakita ng isang magiliw na ngiti, at ang kawalang kasiyahan sa kanyang tiyan ay ngayon lang nawala. Namula ang mukha ni Mu Concubine, alam kung ano ang ibig sabihin ni Emperor Tianzhao. Kabanata 4164 na problema. Kamahalan, maaga pa, at ang kilusan ngayon ay napakalaki, at hindi dapat ipadala ang mga tao para mag-imbestiga. Tinakpan ni Emperor Tianzhao ang bibig ni Mu Concubine, Concubine ay, isa sa alang-alang ni Yu Shengyan na mga bagay na ito, pagod na ako. Ngayon, gusto kong maligo. Oo, kamahalan. Kasabay nito, sa labas ng pader ng palasyo. Ang usapin ng pagbagsak ng Black Star ay nagdulot na ng malaking sensasyon. Bagaman hindi alam ng maraming tao kung sino ang eksaktong nakatira sa bakuran na iyon, hindi mahinahon ang mga nakakaalam ng katotohanan. Walang airtight wall, at wala pang isang araw, libu-libong milya ang layo mula sa Sword God, ang balita ng Dragon Crossbow na sumisira sa 8 kalamidad ng asol na dragon ay muling nabigla kay Quan Shenki. Mayroong ilang mga tala sa kasaysayan kung paano papatayin ang Qinglong ng 8 Tribulation. Halimbawa, ang ipinagbabawal na spell na ginamit ni Simon, ang banal na espada ni Palfak. Gayunpaman, ang kasaysayan ay kasaysayan kung tutuusin, kahit na may nakasulat na tala, ito ay matagal na. Iniisip pa nga ng marami na ito ay pagmamalabos lamang ng mga salamangkero upang sirain ang impluensya ng angkan ng Shenlong. Ngunit sa pagkakataong ito, matibay na ebidensya ang ultra-long range sniping ni Ye Fan. Gaano man ito susuriin ng mga susunod na henerasyon, kahit man lang sa mundo ngayon, walang nang ahas na tanungin ito. Ang prestihiyo ng Sword God ay muling umabot sa isang bagong rurok. Mayroon ding walang katapusang daloy ng mga tao na pumunta sa Longcheng para sa pilgrimage. Kahit na hindi mo makita ng sarili mong mga mata si Ye Fan, isang karangalan na makasama sa parehong lungsod ng Sword God at makalanghap ng parehong hangin. Ang mga matatanda ng maharlikang pamilya ng Shenlong, na tumitingin sa walang uliran na kasaganaan at momentum ng maharlikang pamilya, ay hindi nang ahas na banggitin ang usapin ng pagkamatay ng mahigit 100 tao sa Longsho noon. Ang prestihiyo ay maaaring magdala ng parehong material at espiritual na mga benepisyo sa Shenlong royal family. Ang pinakasimpleng halimbawa ay kapag lumabas ka at ipinakita ang iyong pagkakakilanlan ng Dragon Royal Family, lahat ay kailangang igalang sila, at kahit na inggit sa kanila. Kung sinabi noon, si Ye Fan, ang patriarch, ay nagparamdam sa maraming tao na parang isang tulisan. Ngayon, si Ye Fan ang idolo sa kanilang mga puso, at hindi na sila makapaghintay na magtayo ng estatwa ng Diyos bilang handog. May masaya, may malungkot. Sa loob ng palasyo, nalaman ni Long Zhujiao na ang lahat ng miyembro ng pamilya ni Long Ziyang ay naging abo, at naramdaman niyang gumuho ang langit. Bagamat siya ang pinakapabor na babae sa harem, ang kanyang tunay na lakas sa loob ay umaasa pa rin kay Long Ziyang. Kung hindi, hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na makipagkumpetensya kay Empress Pang para sa pabor. Noong panahong iyon sa Long Hunt, ang concubine Yunshu ay pinaslang, na nagkaroon na ng tiyak na epekto sa kanya. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon siya ng magandang relasyon kay concubine Yunshu, at siya ang nagmungkahi kay concubine Yunshu na pumunta sa Longsho. Sa kabutihang palad, hindi siya sinisi ni Emperor Tianzhao,
at hindi sinamantala ni Empress Pang ang pagkakataong ito para umatake. Ngunit ngayon, nang bumagsak ang backstage, talagang nagpanik si Long Zhujiao. Sa kabilang banda, natakot din si Gu Hong dahil sa pagkamatay ni Long Xiang, kaya hindi siya maaaring manatili sa mansyon ng 3 araw. Pagkatapos ng lahat, kamag-anak din siya ni Long Xiang sa pamamagitan ng dugo, at labis siyang nag-aalala na mapatay din siya ng dragon crossbow na biglang nahulog mula sa langit. Hanggang sa makumpirma ang kaligtasan, nagmamadaling pumasok si Gu Hong sa palasyo para hanapin si Zhu Fei. Inang babae, wala tayong paraan. Mataimtim na sinabi ni Gu Hong, kapag namatay si Long Xiang, ang linya sa Shenlong Royal Family ay ganap na naputol. Kahit na sinusuportahan ako ng Xuanming Royal Family, hindi ito sapat. Inang babae, kung magpapatuloy ito, ang kapangyarihan ng prinsipe ay lalakas, at ang ating mga pagkakataong manalo ay maliit. Haggard din ang mukha ni Long Zhujiao, syempre alam ng palasyong ito, pero ano pa ang magagawa ko? Ikaw pa rin ang ama. Ang paboritong babae ng emperador, basta't hinihipan mo ang hanging unan, kahit papaano ay makakapagpatatag tayo. Ihip ng unan. Malungkot nang umiti si Long Zhujiao, mula nang bumalik si Long Shou, hindi na muling nakatungtong ang kanyang kamahalan. Paano ko ito hihipan? Ano? Saan ako pupunta kung hindi ka pupuntahan ng Royal Father? Nandyan pa ba? Galit ka ba kay concubine Yunshu? Umiling si Long Zhujiao, ito ay si concubine mo, ang kanyang kamahalan ay tila muling pinasigla ang kanyang dating pagmamahal kay concubine mo, kaya't siya ay tumuloy sa Maan Palace sa umaga, at binigyan si mo concubine ng maraming kayamanan. Mo concubine. Saglit na nag-isip si Gu Hong at sinabing, karamihan ay dahil si Lao Jio ang may pananagutan sa natural na sakuna ng mga halimaw sa pagkakataong ito, at kailangan niyang magkaroon ng magandang relasyon kay Anda, para mas magkasundo ang maharlikang ama kay mo concubine. Sana ay pansamantala lamang ito, ngayon, maaari na lamang tayong umasa sa biyaya ng kanyang kamahalan upang labanan ang Crown Prince, na pabuntong hininga si Zhu Fei. Nag-isip sandali si Gu Hong, pagkatapos ay nagsabi, inang babae, pinaalalahanan mo ang mga ministro, mo concubine. Dapat itong bigyang pansin. Anong ibig mong sabihin? Si mo concubine ay isinilang sa angkan ng Zhuochu, ang mga inapo ng 12 bayani ng Anda. Kahit na siya ay kasal kay Shenqi sa loob ng maraming taon, ang pangyayaring ito ay nagpapakita na siya ay may impluensya pa rin. Lumiwanag ang mga mata ni Long Zhujiao, ibig mong sabihin, makipagkasundo kay mo concubine, at pagkatapos ay manalo sa Anda civilization. Oo, mga taga-Anda. Bagamat siya ay pandigma, hindi siya tanga, basta't binibigyan niya sila ng mga benepisyo, tiyak na handa siyang suportahan ang isang monarko na kapakipakinabang sa kanila. Nakangiting sinabi ni Gu Hong, kung ikukumpara sa isang mataas na reyna, tiyak na mas madali para sa isang babae na makuha ang pabor ni mo concubine. Pagkakaibigan. Tulad ng inaasahan sa aking anak, tama ka, kung mas mahal ng kamahalan si mo concubine, mas magiging mapagbigay si Bengang, at samantalahin ang pagkakataon na magkaroon ng magandang relasyon sa kanya. Agad na binati ni Long Zhujiao ang kanyang utusan, may tao. Humanda ka. Magandang regalo, handang pumunta sa Maan Palace. Ang sitwasyon sa palasyo ay nagbabago, at may mga undercurrents sa labas ng palasyo. Malugod na tinanggap ng opisina ng presidente ng Anda Chamber of Commerce ang isang bihirang bisita. Master Yu Shengyan. Bakit libre mo, halika at maupo ka sa akin. Hinawakan ni Bidong Tian ang isang malaking baril na umuusok sa isang kamay at hinimas ang kanyang mataba na tiyan sa kabila, nakaupo sa upuan at nakangiti. Bahagyang inalog ni Yu Shengyan ang folding fan, lumakad papunta sa isang pader, at tumingin sa isang higanteng palakol na nakasabit dito. Ito ang battle axe ni Del Roda. Haha, magandang paningin, ito ang palakol ng labanan ni Lord Anto, ang anak ng Diyos ng Digmaan, ngunit ito ay isang replika lamang, ang tunay ay iniaalok ng pamilyang An. Huwag tutal taga-Anda ang presidente, kahit businessman, mahilig magtago ng mga armas sa opisina. Natawa si Bidong Tian, hindi lahat, ang replika na ito ay gawa ng aming B-clan. Isang advertisement. Gusto mo bang kumuha ng isa? Kalimutan mo na ito, pagbili ng sandata ni Lord Anto, natatakot akong masaktan nito ang ating Emperor Tianming, at hindi ko ito magagawa. Sabi ni Yu Shengyan, at patuloy na tumingin sa iba pang mga koleksyon. Master Yu, pumunta ka dito ngayon, hindi ba dapat bumisita ka na lang sa opisina? Nakangiting tanong ni Bidong Tian. Oh, kung hindi mo sasabihin, muntik ko nang makalimutan. Tinapik ni Yu Shengyan ang kanyang noo gamit ang isang pamaypay, sa totoo lang, ito ay isang maliit na bagay lamang. Gusto kong tanungin ka, Presidente Su, pamilyar ka ba sa Diyosa ng Kapalaran at kay Pangulong Su? Bidong Tian na may pagtataka sa mukha, President Su. May kinalaman si Mr. Yu kay President Su. Mayroon akong kausapin kay President Su, ngunit natatakot ako na masaktan ko ang Sword God kung pupunta ako doon ng padalos-dalos. Hinawakan ni Yu Shengyan ang sarili niyang mukha, kung tutuusin, napakagwapo ko, hindi ko maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Hindi, may nagsabi sa akin na nagkita at nag-chat kamakailan sina President B at President Su. I just wanted to ask, hindi ba pwedeng bigyan ako ng rekomendasyon ng presidente?
Ngumiti si Yu Shengyan at tumingin kay Bidong Tian, na nakangiti din na tumango, medyo kakaiba ang atmosphere sa opisina. Kaya ganyan. Ngumiti si Bidong Tian at sinabing, bueno, tutulungan ko si Master Yu, makipag-ugnayan kay President Su para malaman kung libre siya. Ngayon, medyo nagulat si Yu Shengyan. Bakit, kailangan pang maghintay ni Master Yu? Balik tanong ni Bidong Tian. Hinusot ni Yu Shengyan ang kanyang mga mata, at agad nang umiti, kung gayon, mangyaring huwag maging presidente. Kabanata 4165 Mabuti ang layunin. Kabanata 4165. Ito ay hindi malabo na may mabuting hangarin, at mabilis na nakipag-ugnayan sa punong tanggapan ng Dest Alliance. Master Yu, nakipag-ugnayan na ako. Si President Su ay nasa katabing gusali ng Chamber of Commerce Alliance. Dapat ba kitang ihatid doon? Katabi lang. Ngayon. Oo, gusto ni Master Yu na maghintay. Huminga ng malalim si Yu Shengyan at nakangiting sinabi, hindi na kailangan, umalis na tayo, maraming tao si President Su, huwag mong ipagpaliban ng iba. Ang punong tanggapan ng Chamber of Commerce Alliance ay sumasaklaw sa apat na pangunahing ginintoang sibilisasyon at maraming mga kamara ng komersyo ng mga advanced na sibilisasyon. Upang matiyak ang pagiging confidential ng komersyal, ang mga hakbang sa seguridad dito ay napakahigpit. Itinuturing din itong iilan, at hindi ito mapangasiwaan ng Shenki Empire, na katulad ng isang espesyal na site sa neutral zone. Bagamat si Shengyan ay nasa imperial na lungsod sa buong taon, ito ang unang pagkakataon na nakapasok siya sa lugar na ito kung saan amoy pera ang hangin. Dumating ang dalawa sa isang maningning na conference room. Binabalik-balikan ni Su Qingzhou ang ilang mga dokumento sa loob, ngunit walang ibang tao sa tabi niya maliban kay Bi Herpan. President Su, dinala ko si Mr. Yu dito, nakangiting bati ni Bidong Tian. Pakiusap huwag maging presidente, tumanggaw si Su Qingzhou. Haha, dapat nga, lalo akong humahanga kay President Su. Pagkatapos magsalita ni Bidong Tian, tumalikod na lang siya at umalis. Narinig ni Yu Shengyan ang pag-uusap ng dalawa at nakatayo doon na may pagtataka sa kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay malungkot at hindi sigurado, at hindi siya nagsalita. Isinara ni Bi Herpan ang pinto ng conference room at ibinuhos kay Yu Shengyan ang isang tasa ng herbal tea mula sa Oslan. Master Yu, mangyaring umupo. Umupo si Yu Shengyan, tumingin sa turquoise tea, at nakasimangot na sinabi, Maday tea. Paborito niya ang inuming ito mula sa kanyang bayan. Lalo siyang naging sigurado na handa ng husto si Su Qingzhou. President Su, pwede bang? Alam mo kanina na pupunta ako para hanapin ka. Hindi maiwasang magtanong ni Yu Shengyan. Napangiti si Su Qingzhou, bakit sinabi ito ni Mr. Yu? Huwag mo akong isama ngayon lang, parang may tacit understanding ang usapan ninyong dalawa. Huwag isipin ng presidente na gusto kitang makita. Natural lang na makipag-ugnayan sa iyo, nang hindi inaasahan. Ang kanyang mga salita ay tila nawala sa isang taya, at inaasahan mong pupunta ako dito. Nagniningning ang mga mata ni Yu Shengyan, sinubukan niyang kunin mula sa mukha ng magandang babaeng ito, may nakita, ngunit sayang. Wala talaga. Sa totoo lang, halos nanghuhula lang ako. Makatwira na lumapit si Lord Yu sa akin. Sinabi ni Su Qingzhou, kung tutusin, kung si Lord Ruoyu ay wala kahit na ganitong uri ng katalinuhan, kung gayon hindi mo ito karapat-dapat. Ang emperador ay matagal nang naging tagapayo ng militar. Salamat sa papuri. Pinaikit ni Yu Shengyan ang kanyang mga mata, mukhang napakalinaw din ni Pangulong Su sa dahilan kung bakit ako pumunta sa iyo. Mahinahong sabi ni Su Qingzhou. Natigilan sandali si Yu Shengyan, so, inamin ni President Su na lihim siyang nag-ambag sa apoy. Umiling si Su Qingzhou, hindi ko inamin, ipinahayag ko lang kung ano ang iniisip ni Master Yu. President Su, kahit na si Yu Someone ay walang ebidensya, ngunit kahit na ang mga haka-haka na ito ay sapat na upang kumbinsihin ang kamahalan na ikaw ay nakialam sa pangyayaring ito. Ang mga hangganan sa pagitan ng mga imperyo at mga adventurer ay palaging malinaw, at si Pangulong Su ay may background sa templo, kaya maging mas maingat. Iyon lang. Ngumiti si Yu Shengyan at sinabi ko ito para sa ikabubuti ni Pangulong Su, huwag kang magkamali. Sumimsam si Su Qingzhou ng herbal tea at nag-isip sandali. Master Yu, may tanong ako, at gusto kitang tanungin ng personal. President Su, mangyaring magsalita. Kapag nagbitiw ang kanyang kamahalan Tianzhou, ano ang planong gawin ni Master Yu? Sumimangot si Yu Shengyan at tumahimik. Sinabi ni Su Qingzhou sa kanyang sarili, ayon sa nakaraang pagsasanay, upang maiwasan ang hindi kumpletong paglipat ng kapangyarihan, ang mga emperador ng lahat ng mga dinastiya ay lumipat sa likod na hardin ng maharlikang pamilya, ang mundo ng Yaning. Hindi ito tumatanda, o nagsasanay ng retreat. Kakaunti lang ang Taishangwang na lalabas sa mundo ng Yaning. Dahil, kapag nawala ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng emperador, mahirap tanggapin ang ganoong uri ng puwang. Mukhang dahil ang mga emperador ng mga nakaraang dinastiya, dahil ang cultivation base ay hindi mataas, kaya karamihan sa kanila ay nabubuhay lamang ng ilang libong taon. Si Master Yu ay isang Diyos ng bituin at isang gintong maharlika ng Oslan, anuman ang mangyari, dapat kang mamuhay ng basta-basta sa loob ng 10,000 taon. Kung gayon, pupunta rin ba si Master Yu sa Yaning World? Oh!
Bilang isang elder sa dinastiya, nagtatrabaho para sa bagong emperador. Biglang tumawa si Yu Shengyan, President Su, si Yu ay palaging gustong sumabay sa agos, at hindi niya gustong kitilin ang kanyang buhay ng masyadong maislan. Ano ang mangyayari sa hinaharap? Wala akong ideya. Interesado ako. Ang alam ko lang, hanggat nananatili ako sa piling ng kamahalan sa isang araw, kailangan kong paglingkuran ang kanyang kamahalan. Ang nangyayari sa ilalim ng Imperial City ay hindi may tatago sa kanyang kamahalan. Pumalakpak si Su Qingzhou at pinuri, madalas na sinasabi ng mga tao sa mundo na sa tatlong Diyos, si Yu Shengyan ang pinakasakam sa kasiyahan at walang formalidad. Ngunit naiintindihan ko ito ngayon. Sa tatlong Diyos, ang tunay na matapang at tapat na ministro ay si Lord Yu lang. Ito ay isang premyu, lahat ito ay para sa sarili nitong kapakanan, nakangiting sabi ni Yu Shengyan. Ang ekspresyon ni Su Qingzhou ay unti-unting naging seryoso, dahil si Lord Yu ay nakatuon sa paglilingkod sa kanyang kamahalan ngayon, ang pagsasaalang-alang ay dapat na nakabatay sa sariling kaligtasan ng kanyang kamahalan, tama ba? Siyempre, may kahinahinalang sabi ni Yu Shengyan, President Su, nasa panganib ba ang iyong kamahalan? Bahagyang ngumiti si Su Qingzhou, kung may anumang panganib, ito ay depende sa kung paano sinabi ni Master Yu sa kanyang kamahalan pagkatapos umuwi. Tumalon ang talukap ng mata ni Yu Shengyan, at masasabi niyang tinawag siya ng babaeng ito ngayon bilang isang banta niya. Ano ang isang Diyosa ng kapalaran, na, nang hindi nalalaman, ay hinayla ang ikasyam na prinsipe sa gilid pabalik sa imperial na lungsod, at kinuha muli ang isang lugar. Ngayon ay pinangungunahan pa rin niya ako dito, hinihiling na bumalik ako, nagtatago sa iyong kamahalan. Mapait na ngumiti si Yu Shengyan. Ikaw lang ang mate at tainga, para sa kanyang kamahalan, maaga kang bingi at bulag. Sinabi ni Su Qingzhou, minsan, ang masyadong maraming nalalaman ay maaaring hindi magandang bagay, ano ang iniisip ni Master Yu? Tama yun para sa akin. Sa madaling salita, ito ay pagtataksil. Marahil, ngunit maaari mo ring ituring ito bilang isang puting kasinungalingan. At saka, ang kanyang kamahalan Tianzhao ay hindi nagtanong sa iyo ng anuman, tama ba? Sabi ni Su Qingzhou. Huminga ng malalim si Yu Shengyan at nagtanong, Sword God. May partisipasyon ba? Si Su Qingzhou ay humigop muli ng tsaa at hindi sumagot. Nakuha na ni Yu Shengyan ang sagot, hey. Sa huling pagkakataon na hinamon ng ikasyam na prinsipe ang Sword God, si Long Shou ay nagkaroon ng malapit na relasyon sa kanyang mga lingkod. Kung talagang hindi ako nakikilahok, mas maaga ko pa itong na-clear. Kakaiba kung walang kontak. Mukhang matanda na talaga ang ating kamahalan, at mas bata ng 10 taon, hindi siya magiging mabagal. Pagkatapos magsalita, tumayo si Yu Shengyan at naghanda na umalis. Master Yu, palagi akong naniniwala na ang anumang katapatan ay nagkakahalaga ng pakikipagayos. President Su, maaari mong hayaan ang Sword God na patayin ako, ngunit hindi mo ito turn para turuan ako kapag gumawa ako ng mga bagay, pagmamalaki ni Yu Shengyan. Mapaglarong ngumiti si Su Qingzhou, Friga, ang Diyosa ng kagandahan, okay lang na makipagrelasyon sa atin. Ang mga tainga ni Yu Shengyan ay kumaibot, mabilis siyang lumingon, at nagliwanag ang kanyang mga mata, Ngayon, dapat kaya mong magsakripisyo at maglingkod sa Diyos ng kagandahan, di ba? Interesado ba si Master Yu? Casual na tanong ni Su Qingzhou. Ako. Namula ang mukha ni Yu Shengyan, at sinabi niya na may ngiti na hindi maitago, kung mairerekomenda mo ito, mas mabuti. Tumango si Su Qingzhou, okay, ngunit bago yun, mangyaring anyayahan si Master Yu, siguraduhing protektahan ang kaligtasan ng inyong kamahalan. Tumawa si Yu Shengyan at sinabing, natural lang iyan, ang tungkulin ko ay gawing maayos ang kanyang kamahalan, ano pa ang gagawin sa akin? Pagkatapos magsalita, umalis si Yu Shengyan na may kasiyahan. Akala ko matigas ang buto, pero yun lang, makakabili ako ng lugar para sambahin ang isang Diyos ng kagandahan. Bumalik si Biherpon sa likod ni Su Qingzhou na may hitsura ng panghahamak. Ang pagsasakripisyo sa templo ay hindi nangangahulugan na maaari mong samahan ang Diyosa ng kagandahan araw-araw. Sa tingin mo ba siya ay tanga? Maniniwala ka ba sa ganoong magandang bagay? Hindi sumang-ayon si Su Qingzhou. Kung ganoon, ano ang ginagawa niya? Naghahanap lang siya ng hakbang para bigyan ng sarili ng dahilan para itago ang katotohanan at ang Emperor Tianzhao. Sinabi ni Su Qingzhou, ipinangako ko sa kanya ang dahilan na ito, para lang matulungan siyang kumpletuhin ang kanyang mental state. Construction. Si Yu Shengyan ay talagang isang tapat na ministro, at kahit isang mahusay na ministro. Lahat ng layout ko, hindi nakita ni Emperor Tianzhao, Pang Zhan, at iba pa. Pero nakita niya ang clue. Ayaw niyang itago ito kay Tianzhao. Emperor, ngunit alam kong hindi makakatulong ang pagsasabi sa kanya, at magdudulot pa nga ng malas. Matanda na si Emperor Tianzhao, at wala na siyang kumpletong kontrol sa pagkapanalo sa tagapagmana. Kung ikukumpara sa pagpayag kay Emperor Tianzhao na masangkot sa isang dead end, mas mabuting hayaan siyang magbitiw ng ligtas, si Yu Shengyan. Masasabing may mabuting hangarin ito. Kailangan ng pagpupulong ngayon, at mas maaga mas mabuti. Si Yu Shengyan lang ang nagpapanggap na bingi at pipi, at ang aming plano ay maaaring patuloy na isulong. Nagulat si Bizoner, at nang maalala niya ang likod ni Yu Shengyan nang lumabas siya, may bakas ng kalungkutan at kalungkutan.
Kabanata 4166 Hindi ko malalaman. Longcheng, sa mansyon ng patriarka. Nagpunta si Ye Fan sa mundo ng mga espada at nakipagpalitan ng impormasyon kay Han Yinseng tungkol sa mga kamakailang pagbabago. Matapos makumpirma na ang sibilisasyon sa loob ay patuloy na umuunlad, lumabas siya ng may kumpiyansa. Si Akyun ay nasa study, tila naghihintay ng ilang sandali. Tito Kyun, gaano ka katagal naghintay? Tanong ni Ye Fan. Kalahating oras, nakangiting tanong ng matanda, kumusta ang pagunlad sa likod ng hardin ng Young Master? Minsang dinala ni Ye Fan si Okan para makita ito, at ang matanda ay nabigla sa mahika ng mundo ng mga espada. Tanging ang mga nakarating sa isang tiyak na antas ang tunay na makakaunawa kung ano ang ibig sabihin ng gayong mundo. Tila si Ye Fan ay gumagawa lamang ng kanyang sariling maliit na mundo, kung saan siya ay nagtatayo ng mga sibilisasyon para sa kasiyahan. Ngunit sa kabaligtaran, maaari rin itong gamitin bilang isang nangungunang eksperimento sa gumawa. Kung mas perpekto ang mundo ng mga espada, mas maaapektuhan nito ang kaharian ng tagalikha ni Ye Fan. Complementary ang dalawa. Pagkatapos ng lahat, kapag naabot mo ang kaharian ng lumikha, kailangan mong galugarin ang bawat hakbang ng paraan. Napakahalaga na magkaroon ng ganitong plataporma para patuloy na tulungan si Ye Fan na mapabuti ang iba't ibang konsepto. Ang konsepto ng isang bansa ay lumitaw, iba't ibang paksayon ang nag-away sa isa't isa, at maraming tao ang namatay. Si Yinseng ay lubos na nakakapag-isip tungkol dito, sinusubukang linangin ang lahat ng uri ng natural na mga hayop, at makahanap ng isang bagay para sa mga taong walang mapaglalabasan ng kanilang lakas. Mga bagay na dapat gawin. Hindi madaling magpatakbo ng isang pamilya, pabayaan pa ang patakbuhin ng isang mundo, sunod-sunod na sibilisasyon. Medyo emosyonal si Ye Fan, ngunit hindi niya inaasahan na bilang isang creator, maraming walang magawa. Mukhang kahit saang mundo ka naroroon, hindi mo maaaring hayaan ang Young Master na magkaroon ng kapayapaan ng isip, nakangiting sabi ni Akyun. Huwag mong banggitin ang mga ito, ano ang nangyayari sa iyo, Tio Kyun? Tanong ni Ye Fan. Pagkatapos ay sinabi ni Akyun, dalawang bagay, nagpadala si Prinsipe Tianhao ng ilang mga regalo sa Young Master, kabilang ang ilang mga nakatagong dilag. Nag-aalala ako na maging hindi masaya si Miss Su, kaya hindi ko ito binigyan ng masyadong mataas na profile. Bahagyang tumawa si Ye Fan He, hindi naman galing sa Crown Prince, karamihan ay si Pang Zon ang sumusubok sa likod ko para makita kung nagbago na ang isip ko. Pagkatapos, tanggapin, lahat, nakangiting sabi ni Ye Fan, hindi naman. Sa unang pagkakataon, ang paghinto sa gitna ay naghinala sa mga tao. Ngunit kung gagawin mo ito, sa hinaharap, magre-rebelde si Pang Zon, at maghahinala si Emperor Tianming na ang Young Master at ang Vermilion Bird King na si Xiao Yu ay nasa parehong grupo. Hindi mahalaga, sabi ni Ye Fan. Bagaman hindi ko matulungan ang tadhana, hindi ako natatakot sa Xiao Yu na iyon. Tumango si Akyun at sinabi, ang pangalawa ay ang ikasyam na prinsipe, si Xinghe, ay nasa Longcheng na at gustong makita ang Young Master. Nandito siya para gawin ito. Hindi pa naman niya siguro alam di ba? Kakaibang tanong ni Ye Fan. Ngumiti si Akyun at sinabi, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa Young Master, siya nga. Dito sa opisyal na negosyo sa oras na ito. Ang imperyo at sibilisasyong Anda ay nagtatag ng isang alyansa sa pagpuksa ng sakuna, at ang ikasyam na prinsipe ay ang pinunong commander ng imperyo. Tulad ng dati, ang ilang mga gawaing militar ng imperyo action, ang Shenlong Royal Family ay magpapadala ng ilang mga bata upang tumulong. Kung tutuusin, ang Shenlong Royal Family ay nasa Shenki Empire, tulad ng paghawak ng Dragon Hunt. Malaking bagay ang kailangang tumulong sa isa't isa, kahit na may ibig sabihin ito. Ang Young Master ay iniligtas, si Emperor Tianzhao at ang kanyang partido, at ang prinsipe ng Xinghe ay inutusan din na magpadala ng ilang mga regalo upang pasalamatan siya. Siyempre, kung ang Young Master ay umiwas sa hinala, kahit hindi niya nakikita, walang problema. Kung tutuusin, ang ikasyam na prinsipe ay hindi isang prinsipe. Hindi siya isang prinsipe, ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi sapat. Naisip ito ni Ye Fan at sinabing, hindi na kailangan, magkita tayo, at sadyang iwasan ito, ngunit pumukaw ito ng hinala. Tumango si Akyun, okay, papayagan sila ng matandang alipin na pumunta sa main hall. Sumimangot si Ye Fan at pinigilan si Akyun. Tito Kyun, abala ka sa lahat ng mga gawain ng angkan, at kailangan mong harapin ang mga magulo na walang kwentang bagay na ito, na sobrang pagkaantala para sa iyo. Natigilan si Akyun, guro, bagamat matanda na ang matandang alipin na ito, maayos pa rin ang kanyang lakas. Hindi yun ang ibig kong sabihin, sa tingin ko, sa pangkalahatan, maaari kang magpadala ng isang tao upang ipaalam sa iyo ang tungkol sa mga walang kwentang bagay. Kahit ang mga gawain ng angkan, maaari mong hilingin sa ilang mga matalinong tao na hawakan ito, hindi mo kailangang gawin ang lahat ng iyong sarili. Ikaw matapos manatili sa Blue Dragon ng 8 Tribulations ng napakatagal, at nabigong makalusot, maaaring hindi ito ang iyong talento, ngunit hindi mo kailanman inuna ang iyong sarili sa iyong puso. Dati, tapat na nagsilbi si Akyun kay Yehuya, ngunit ngayon, tahimik na siyang sumusuporta sa karera ni Ye Fan. Mula sa pananaw ni Ye Fan, ang dating bayani na ito ay nawala ng kaunti sa kanyang sarili mula sa natitirang bahagi ng kanyang buhay.
Marahil ay payag si Akyun, ngunit posible rin na ito ay isang uri lamang ng pagkaparalisa sa sarili. Nadama niya na hindi niya magagawa ito pagkatapos ng 8 kalamidad, at ang pagpili na maglingkod sa 2 henerasyon ng mga Panginoon bilang ang kanyang panghabang buhay na hangarin ay talagang isang espiritual na pagtakas. Same time na sinabi ni Efanyo, Tito Kyun, sa aking palagay, mahaba pa ang lalakbayin mo, at bigyan ang iyong sarili ng mas maraming oras. Bahagyang nanginig ang katawan ni Akyun, huminga ng malalim, at nahihiyang sinabi, hindi ko inaasahan iyon. Kailangan ko pa rin ang young master para maliwanagan ang matandang alipin. Upang makapagsabi ng ganyan sa kanya, talagang tinuring ko siyang kamag-anak, at buong puso ko para sa ikabubuti niya, at naantig din ang matanda. Ang ilang mga bagay, kung hindi mo itinuro ang mga ito, unti-unti mong malilimutan ang mga ito, sabi ni Yefan. Tumango si Okan, naiintindihan ko. Totoo, hindi maaaring ang matandang alipin ang mag-isa sa tabi ng batang Panginoon. Nang naroon ang Panginoon, may iilan ding mga ampon na lalaki at babae na naglilingkod bilang mga lingkod. Ngunit, ang usapin ng young master, no trifles. Kahit na gusto mong makahanap ng ilang tao na magagamit, kailangan mong maghanap ng mabuti. Hindi ka maaaring magmadali. Ngumiti si Yefan, hindi kita minamadali, alam mo lang kung ano ang nasa isip mo. Habang nag-uusap ang dalawa, bigla na lang siyang sumimangot at tumingin sa malayong direksyon. Ito ay, kitang-kita sa mga mata ni Akyun ang pagkagulat. Oh, Tio Kyun, may namiss ka bang isda? Dahil ang matandang alipin ay pabaya, higit sa lahat dahil hindi niya siya masyadong pinapansin. Hindi kita masisisi, itong utak lang, hindi naman talaga ganoon ang hitsura. Ang mga inapo ni Long Ziyang. Sa pagkakataong ito, biglang lumitaw ang isang lalaking nakabalot ng kapa at hood sa isang patio sa gilid ng Longcheng. Nang marinig ang paggalaw, itinulak ng isang maikli ang buhok na babae ang pinto at lumabas, si Long Choksi iyon. Nang makita ang nakalantad na mukha ng lalaking nakahod, nagulat si Long Choksi. Long Giedo. Ang nabalitaan lamang ng batang babae na ang pamilyang Long Ziyang ay nabura ni Wanzang at naging abo, ngunit hindi niya inaasahan na ang dating panganay na young master ay buhay pa. Ikaw si Long Choksi. Duguan ang mga mata ni Long Yedo. Oo, ano? Mabilis na inilabas ni Long Choksi ang kanyang espada. Nakita ni Long Yedo ang espada sa kamay ng babae at mamamatay tao. Oo naman, eskrimador yan. Nabalitaan ko na gusto ka ng Sword God. Biglang naunawaan ni Long Choksi, at Nishan, ang patriarch ng Diyos ng espada ay mabait sa akin, kaya pupunta ka upang patayin ako. Anong duwag, hindi ako naglakas loob na hanapin ito. Ang Sword God ay gustong maghiganti at patayin ako para mailabas ang kanyang galit. Shut up! Ano ka ba, nararapat mong turuan ng leksyon ng young master na ito? Saway ni Long Yedo. Wala naman talaga ako, pero turuan kita, fully qualified ako. Sa mga tuntunin ng seniority, si Long Choksi ang lola ni Long Yedo. Gayunpaman, ayaw niyang aminin ito. Para sa kanya, si Long Ziyang ay isang estranghero. Kailangan mong gawin ito, kahit na dumating ka, hindi ka karapat-dapat na dumihan ang mga kamay ng Sword God. Naiinis na sabi ni Long Choksi. Galit na galit si Long Yedo, at biglang itinaas ang kanyang kamay para bitawan ang Heavenly Secret Dragon Crossbow. Sa ganoong kalapit na distansya, ang Long Choksi ay natural na imposibleng labanan, isang suntok lamang ay sapat na upang patayin. Nang makitang sandali na lang, isang turquoise light beam ang kumislap sa bakuran ng maaga. Paft! Direktang tumagos ang braso ni Long Yedo, at tumalsik ang dugo. Ah! Sumigaw si Long Yedo, ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ang bubong, at isang figure ang nakatayo ng buong pagmamalaki. Long Yoxian. Ano? Ibig mong sabihin? Ang taong dumating ay si Emperor Gong, at si Long Yoxian ay sumimangot at mukhang walang magawa. Long Yedo, nagpapanggap ka bang tanga, o talagang tanga ka? Hindi mo iniisip na kapag ang Three Tribulations Asher Dragon ay pumasok sa Dragon City, hindi malalaman ng Sword God Patriarch at kaming mga matatanda, tama ba? Namula si Long Yedo. Nanlamig ang mukha niya, ano? Kung may lakas ka ng loob, patayin mo ako. Sa pagtingin sa galit na si Long Yedo, si Long Choksi sa gilid ay natigilan. Biglang naunawaan ng batang babae na ang lalaking ito ay dumating upang magmakaawa para sa kamatayan, sa halip na patayin siya. Kabanata 4167 Trading. Ang kapalaran, si Ryuya Do ay na-depress kamakailan dahil sa hitsura ng isang kapatid, si King Ryuya. Bilang karagdagan, hindi siya malalim sa lungsod, at hindi siya dadalhin ni Long Ziyang at ng iba pang mga plano. Sa tahanan sa lungsod ng tadhana, si Long Yedo ay parang isang marginal na tao. Hindi niya maintindihan, paano siya magiging hindi sikat sa kanyang marangal na Three Tribulations Asher Dragon. Para sa kadahilanang ito, maaari lamang uminom ng alak si Long Yedo upang lunurin ang kanyang kalungkutan at maglibot sa lungsod araw-araw. Ito ay tiyak na ganitong uri ng buhay ang nagbigay daan sa kanya upang makatakas sa pagkawasak sa araw na iyon. Nang bumalik si Long Yedo sa mga guho ng bakuran at nalaman na siya na lang ang natitira, halos mabaliw siya sa matinding kalungkutan at pagkabigla. Ngunit nang lumipas ang kalungkutan at galit, nakaramdam ng walang katapusang takot si Long Yedo.
Sinabi sa kanya ng dahilan na imposibleng maghiganti. Ngunit ano pa ang magagawa niya nang walang paghihiganti? Incognito. Bilang dating pagmamalaki ng langit, ano nga ba ang saysay ng kanyang buhay? Buksan ang sarili mong pinto. Sa sandaling lumitaw si Baubaki, siya ay pinugutan ng ulo ng isang dragon crossbow na libo-libong milya ang layo. Nawalan ng pag-asa si Long Yedo. Nalaman niyang napakalaki ng mundo kaya't wala na siyang matitirhan. Sa harap ng Emperor Sword Creator, ang kanyang Three Tribulations Blue Dragon. Napakamapagpakumbaba. Maliit. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, sa wakas ay bumalik si Long Yedo sa Longsheng. Dahil walang mapupuntahan, gusto na lang niyang bumalik sa ugat. Magpatiwakal, hindi siya nang ahas. Naglakas loob pa siyang hindi patayin ang Sword God. Ang tanging bagay na maaaring gawin ay maghanap ng malambot na persimmon upang kurutin. Kailan? Nahanap ko si Long Choxi, hindi ko akalain na kaya ko talagang mag-drag pabalik, pero wala siyang choice. Coward. Hindi ko talaga maintindihan kung paano ang isang lalaking tulad mo ay maaaring maging isang Free Calamity Blue Dragon. Nalaman ni Long Choxi ang dahilan at naramdaman na ang apo na ito ay puot at kaawa-awa. Shut up! Bakit mo ako tinuturuan ng leksyon? Anong magagawa ko? Iyan ang pinilit sa akin ng pinangalanang Ye. Sabi ni Long Yedo, umiiyak na, namamaos. Hoy! Napabuntong hininga si Long Yoxian, tumingin sa direksyon ng mansyon ng Patriarch, at nalaman niyang walang gumagalaw. Mukhang ayaw ka ng pansinin ng Patriarka, Long Yedo, Terena, kung may pagkakataon pa, hindi na kita patatawarin. Pumunta. Natawa si Long Yedo sa kanyang sarili, saan ako pupunta? Saan man ako pumunta, hindi ka na tinatanggap ng Long the City, walang pakialam na sabi ni Long Yoxian. Tumangala si Long Yedo sa langit at tumawa ng malakas, noon, nang ang Sword God ay papasok na sa Divine Dragon Imperial Clan, lahat kayo ay nagbitiw lang, sinabi na gusto ninyong ipagtanggol ang dignidad ng Divine Dragon Imperial Clan. Ikaw ba ay isang Alapiers? Dahil lang sa pagdating niya, pinaganda ka niya, at malambot ang mga benepisyo. Oo naman, sa huli, benepisyo lang ang nakikita mo. Isang grupo ng mga kontrabida. Galit na galit si Long Yoxian, tumahimik ka. Nag-isip ang elder na ito ng bakas ng pagmamahal at hinayaan kang umalis, anong lakas ng loob mong magsalita ng baliw. Dumating ako ngayon, at hindi ko sinasadyang umalis ng buhay. Lumaban na si Long Yedo at tumawag ng isang banal na kulog. Nilaslas lang ang Dragon Feather String. Ngunit sa ganitong antas ng pag-atake, paano niya matatamaan ang Kamikaze Kazuki Emperor? Madaling umiwas si Long Yoxian, at nang itinaas niya ang kanyang kamay, ito ay isang Divine Wind Dragon Crossbow, at biglang lumitaw ang berdeng ilaw, na agad na nabasag ang braso ni Long Yedo. Nang malapit na siyang i-stop ni Long Yedo, may narinig siyang tawag. Yodo, tumigil ka. Isang lalaking nakadamit scholar, nagmamadaling bumaba, si King Ryuya ba talaga? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Long Yedo na may pulang mata. Matigas na sinabi ni Haring Longai, alam kong naaksidente ang aking ama at ang iba pa, kaya babalik ako para alamin kung may mga nakaligtas pa. Nalaman ng aking guro na buhay ka pa, kaya dalhin mo ako dito upang hanapin ka. Yedo, huwag kang pabigla-bigla, kung mabubuhay ka, maibabalik mo ang lahat ng pag-aari mo, di ba? Malungkot na ngumiti si Long Yedo, mabuhay. Sa palagay mo ba ay pakakawalan ako ng Diyos ng espada? Kung gusto ka talaga ng Sword God na patayin ka, patay ka na. Hindi nagkaimik si Long Yedo. Seryosong sinabi ni Haring Longai, Yedo, alam kong hindi mo gusto ang aking kuya, ngunit kung gusto mong patunayan ang iyong sarili, hindi ka maaaring sumuko ng walang kabuluhan. Ang Shenlong Royal Family ay hindi isang Sword God, at ang ninuno ng dragon, ay narito. Napaka-talented mo, isa kang asul na dragon para sa 3 kalamidad sa murang edad, at mayroon kang magandang kinabukasan. Hanggat nabubuhay ka ng maayos, bakit hindi buhayin ang aming linya? Matapos marinig ang mga salitang ito, sa wakas ay kumalma si Long Yedo, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang kislap ng pag-asa. Ang kapatid na pinakaayaw niya noon, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay napaiyak siya. Pero maya-maya, napangiti siya. Muli ang kanyang mga ngipin at pinagalitan, may sakit ka ba? Nagtaka si Haring Longai, ano ang mali? Pwede mo ba kaming bitawan? Naramdaman ni Long Yedo na nerd ang kuya na ito. Hey! Hindi napigilan ni Haring Longai ang pagtawa at pag-iyak, huwag kang mag-alala, hindi tayo papatayin ng Sword God, pinuntahan na siya ng aking guro para pag-usapan ang mga kondisyon. May pambansang guro si Zongshu. Sa oras na ito, sa likod na hardin ng mansyon ng Patriarch, sa harap ni Yefan, muling nagpakita ang hindi kapansin-pansin ngunit misteryosong lalaking ito. Although I think we will see each other soon, pero hindi ko inaasahan. Maging mabilis. Nagpakita ng kawalan ng kakayahan si Zongzuyo, bakit hindi ako? Ngunit hindi ko masisisi, sinong mag-aakalang pinatay ng Diyos ng Espada si Long Ziyang at ang iba pa, napakataas ng profile. Kung nais ng pambansang guro na mamagitan para kay Ryuyedo, pinakamahusay na hayaan ang bata na itama ang kanyang saloobin, sa halip na magmakaawa sa akin. Hindi naintindihan ng Sword God, naparito ako ngayon para makipag-deal sa Sword God. Oh!
Habang naguguluhan si Ye Fan, sinimulan na ni Zhong Suyo na ihatid ang kanyang boses. Gustong tulungan ng Sword God ang ikasyam na prinsipe Xinghe, hindi ba kailangan niya ng maraming talento? Hindi nagbago ang mukha ni Ye Fan, ngunit medyo nagulat siya. Hindi ba inaasahan na babanggitin ito ni Zhong Suyo? Bakit sinabi ito ng pambansang guro? Huwag mong intindihin ang Sword God, hindi pa ako nakialam sa labanan ng royal family. Hanggat ang emperador ay nasa dugo pa ng emperador, hindi mahalaga kung sino ang darating. Ang mga usapin ng DPRK China ay lubos na nag-aalala, nakangiting sabi ni Ye Fan. Si Zhong Shu ay may mapaglarong panlasa, muling nagkamali ang Diyos ng Espada, at nakita niya na hindi ako, kundi apo ko, na sinusuportahan ng Diyos ng Espada ang ikasyam na prinsipe. King Longgai. Medyo nagulat si Ye Fan. Wala akong pakialam sa pangkalahatang kalakaran ng mundo sa mahabang panahon, ngunit ang aking apprentice ay puno ng mga tula at libro, puno ng diskarte. Siya ay nagbabasa ng mga libro ng mga pantas, at natural na nag-aalala siya tungkol sa mga gawain sa mundo. Ang pagbabago ng kapangyarihan ng imperial ay syempre isang mahalagang bahagi. Sinuri niya ito sa akin kamakailan, sinabi na ang Sword God at President Su ay lumahok na sa sunod-sunod, at nakita ko lang ang clue. Napabuntong hininga si Ye Fan, iyan ay dahil nagturo ka ng mahusay, kung hindi, ang batang ito ay walang ganoong kakayahan. Nanalo ako ng premyo, nakangiting sabi ni Zhong Suyu, sa totoo lang, hindi mahalaga sa akin kung sino ang emperador, ngunit ang Sword God, bilang isang tagalabas, ay tiyak na walang pakialam kaysa sa akin. Ang layunin. Kung ito ay nalik ng maaga, natatakot ako na maabala nito ang pag-deploy ng Sword God, di ba? Napakunot noo si Ye Fan, gusto mo bang bantayin ako sa transaksyon na gustong pag-usapan ng pambansang guro? Ang banta ay natural na wala sa tanong. Gaano man kahalaga ang bagay na iyon, hindi nito banta ang Sword God. Ikanaway ni Zhong Suyo ang kanyang kamay at sinabing, umaasa lang si Ye Wang na mapalaya mo si Long Yedo, upang hindi na kumalat ang usapin ng ikasyam na prinsipe. Bilang karagdagan, mahal kong apo, inaasahan kong lumahok sa bagay na ito at tumulong sa magiging hari. Natigilan si Ye Fan, King Longgai, gusto mong tulungan si Xinghe. Si Ye Wang ay kusang sumali sa larong chess, at hindi ako pupunta sa Tianming para magsalita ng marami, ganoong deal, paanong hindi matatalo si Sword God. Sa katayuan ni Zhong Shu, kung pupunta siya sa Tianming para makipag-usap, kahit na walang ebidensya, Xinghe ganap na wala sa ugnayan sa trono. Iyon lang, ang susi ay ilang mga plano para sa templo na maaaring matukoy. Si King Longye ay talagang isang talento, ngunit ang problema ay bilang isang disipulo ni Zhong Suyu, ang kanyang pagkakakilanlan ay masyadong nakasisilaw. Kung tutulungan niya sa publiko si Xinghe, ang bigat ni Xinghe ay biglang tataas ng sobra. Kunin ang iyong sarili bilang isang bargaining chip, ang iyong apprentice ay kawili-wili, sabi ni Ye Fan na nakangiti. Sinong nagsabing hindi? Napabuntong hininga si Zhong Suyo, ayokong manatili sa universidad ng lalaki. Pagkatapos basahin ang napakaraming libro, oras na para palabasin siya. Sa pagkakaalam ko, si Prince Xinghe ay mapupunta sa Shenlong Royal Family. Para pumili ng ilang kabataang bayani na lalahok sa pagpapatahimik ng natural na kalamidad na ito, isa rin itong magandang pagkakataon. Ito ay isang maingat na pagsasaalang-alang, pag-iisip ni Ye Fan, at sinabi, ngunit dahil ito ay isang transaksyon, kailangan kong suriin ang kalidad ng mga kalakal. Si Zhong Shu ay mukhang relaxed, Sword God ay gustong subukan ang aking disipulo. Please. Umiling si Ye Fan, hindi niya ako tinutulungan, bakit ko siya susubukan? Iyon ay, hindi siya gusto mo bang tulungan ang ikasyam na prinsipe? Nakangiting sabi ni Ye Fan, hinihiling mo sa kanya na kumbonsihin si Xinghe na lumahok sa heirloom, at papayag ako sa kanyang panukala. Kabanata 4168 Bobo. Huminga si Zhong Suyo at mabilis na napagtanto kung ano ang iniisip ni Ye Fan. Sword God. Ang iyong hakbang ay para ituring akong matandang lalaki. Kung si Haring Ryuya lang ang naging tauhan ng ikasyam na prinsipe, kung gayon maaari itong isaalang-alang na si King Ryuya ang na-recruit. Sa oras na iyon, kung talagang nabigo siyang manalo sa heirloom, o gumawa ng isang bagay na ikagagalit ng dakilang emperador ng langit, makakahanap din si Zhong Suyo ng dahilan para sa apo na ito para makatakas sa krimen. Gayunpaman, nang si Haring Ryuya ay naging tagal-obi na nagpadali sa paghalili ni Xinghe, ang kalikasan ay ganap na nagbago. Anuman ang tagumpay o kabiguan sa hinaharap, si Haring Ryuya ay isang pagpapala sa disguise, at hindi niya kailanman gustong umiwas dito. Si Zhong Suyo ay isang napakamahal na apo. Kung may mangyayari man, malamang ay magdadalawang isip siyang bumitaw. Tulad ng sinabi mo, hindi lang ako nakikipaglaro sa usapin ng pagtulong kay Xinghe. Gusto ni Longgai Wang na lumahok, walang problema, ngunit kailangan kong tiyakin na magagawa niya ang lahat. Ayaw ni Ye Fan, hayaan siyang sa tabi ni Xinghe, sumama sa ilang marangal na anak na dumating sa opisyal na karanasan. Namilog ang mga mata ni Zhong Suyo, ngunit hindi siya nakasagot kaagad. Maya-maya ay nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Kapag ang bata ay matanda na, talagang imposibleng kontrolin siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Bueno, pumayag siya. Malinaw, nakipag-usap si Zhong Suyo kay Longgai King Chuanyan, ngunit ang panghihikayat ay walang bunga.
Medyo nagulat si Ye Fan. Sa katunayan, hindi niya naisip na magiging madali ang pakikipag-ayos sa deal na ito. Talagang sinusubukan niyang maghanap ng ilang kabataan para kay Xinghe na maaaring tumulong sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya o si Su Qingzu ay hindi magagawang italaga ang kanilang sarili sa pagtulong sa kanya, at ito ay hindi nararapat, masyadong bongga. Sa kabilang banda, sa paligid ni Xinghe, kailangan din niya ng ilang taong mapagkakatiwalaan niya, na maaari niyang pag-usapan ang mga bagay anumang oras. Hindi kailanman nang ahas si Ye Fan na isipin na maaari niyang i-recruit ang Dragon King. Hindi pa banggitin kung ang Dragon Ye King na ito ay napakatalino. Ang lakas at talento sa pakikipaglaban ng simpleng Dragon Ye King ay napakabihirang na. Hindi pa banggitin, bilang alagad ni Zhong Suyo, si Haring Ryuya ay magdadala ng malaking impluwensya kay Xinghe kapag nahayag ang kanyang pagkakakilanlan. Sword God? Oras na para pumunta din ako, meron. May appointment ka mamaya. Umalis din si Zhong Suyo nang walang sinasabi. Ni hindi niya hiniling kay Ye Fan na tumulong sa pag-aalaga kay King Longai, halatang ayaw niyang magkaroon ng pabor sa kanya. Ang matandang ito, hindi malinis ang kanyang isip, bulong ni Ye Fan. Si Okan sa gilid ay may kainahinalang nagtanong, bakit mo nasabi ito, young master? Kahit na si King Ryuya ang nagpaalala kay Zhong Suyo na tinutulungan namin si Xing Chen, siguradong mas makakapag-isip siya ng mas malalim kaysa kay King Ryuya kapag nalaman niya ito. Kahit na hindi mo maisip, maaari mong hulaan na ang landas na ating tatahakin ay ganap na salungat sa landas na tinahak ni Emperor Tianming. Ngunit hindi siya pumunta sa Tianming para sabihin ito, sa halip ay pinayagan si Haring Ryuno na sumali sa aming kampo. Ang ganitong uri ng matandang lalaki ay walang pagkamakasarili. Imposibleng ibigay sa atin si Haring Ryuya. Siguradong ginagamit niya tayo para makamit ang ilang layunin. Gusto mo ring magrebelde. Ito ay hindi kinakailangang isang paghihimagsik, ngunit ang kanyang relasyon sa Great Emperor of Heaven ay maaaring hindi kasing ganda ng mga alingaw-ngaw mula sa labas ng mundo. Masyadong tamad si Ye Fan para mag-isip ng sobra, Uncle Kyun, hayaan mong lumapit ang Ryuya King na iyon. Oo. Hindi nagtagal, lumitaw si Haring Longai sa pag-aaral ni Ye Fan. Nakita ko na ang Sword God, salamat sa Sword God sa kanyang kabutihang loob at pagpapahalaga, sabi ni Haring Longai na hindi mapagpakumbaba o mayabang. Gusto kong marinig ang iyong tunay na iniisip, sabi ni Ye Fan. Anong ideya? Bakit mo ilalagay ang iyong sarili sa larong ito ng chess? Dahil nakikita mo kung ano ang ginagawa namin ni President Su, dapat mong makita na ang larong ito ay mapanganib. Sinabi ni Ye Fan sa mahinang boses, talagang oras na para magsara, kahit na Zong kung mayroon ka, hindi kita kayang pigilan. Napangiti si Haring Longai nang marinig iyon. Si Ye Wang ay nag-aaral mula pa noong siya ay bata, at itinuturing niya ang kanyang sarili na mababaw, ngunit naiintindihan din niya ang isang pangunahing katotohanan. Walang immortal. 9 Robbery Blue Dragon. 9 Robbery Vermilion Bird. Ano ang gagawin ko? Kahit naubusan na ng gasolina ang pure-blooded golden race, mixed lahi lang ako. Hindi nakakatakot ang kamatayan, ang nakakatakot ay namamatay ako ng walang dahilan. Nakangiting sinabi ni Haring Longai, pagkatapos maglakbay kasama ang guro sa loob ng maraming taon, hinahanap ko ang kahulugan ng buhay. At ngayon, nahanap ko na. Ngumiti si Ye Fan, tinutulungan ba nito si Xinghe? Umiling si Haring Longai, tulungan ang ikasyam na prinsipe, ang unang hakbang pa lang. Oh! Naging interesado si Ye Fan, kung gayon, ano ang iyong pangunahing layunin? Buong pagmamalaking sinabi ni Haring Longai, gusto kong palayain si Shenqi, upang tunay na maging masaya ang mga tao sa Shenqi Empire. Hindi maiwasan ni Ye Fan na magulat. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya, gusto mong lumaban kay Emperor Tianming. Pinabagsak ni Emperador Tianming ang dating imperyo at winakasan ang alitan ng mundo upang magkaroon ng kapayapaan sa mundo. Sinasabi niya na gusto niyang magtayo ng isang walang hanggan at walang kamatayang napakagandang imperyo. Ngayon, ang imperyo ay immortal, ngunit ito ba ay talagang napakatalino? Iniunat ni Haring Longai ang kanyang kamay at itinuro sa malayo, alam ba ng Diyos ng Espada kung bakit walang hukbo sa mundo ng lingbayan kung saan lumitaw ang natural na sakuna ng mga hayop? Dahil takot sa tunggalian sa sibilisasyong Anda. Tama. Dahil lang sa takot sa tunggalian, inalis pa ng imperyo ang mga tropa nito. Tumawa si Haring Longai at sinabing, wala akong naisip na solusyon, pero pinili na lang sumuko. Hayaan mo na lang. Dahil dito, ang natural na kalamidad na ito ay pumatay at nasugatan sa hindi mabilang na mga sibilyan. Sa totoo lang, ang ganitong uri ng pagsasanay ay ginagamit saan man sa imperyo. Makikita na ang hukbo ay palamuti lamang sa maraming lugar. Ang barracks ng Shenqi Empire ay binaha ng mga anak ng mga maharlika, dahil kailangan lang nila ng mataas na kapakanan, ngunit hindi nila kailangang lumaban. At ang karamihan sa mga sibilyan, ngunit kailangan mong magtrabaho ng gusto, magbayad ng mataas na buwis, at pakainin ang mga hanggal na baboy na ito. Ang mga bagay na ito, ang emperador at ang mga tao sa korte ay hindi ignorante, ngunit walang oras upang pamahalaan. Sa Shenqi Empire, ang pinakamahalagang bagay, ito ay ang intriga sa pagitan ng royal family at ng imperial court.
Hindi sila nababahala sa pananalakay ng mga dayuhan, dahil kahit ang sibilisasyong Anda ay hindi maglalakas loob na makipaglaban sa mga emperador ng langit. Nangangalaga sa kalayaan at kaligayahan ng mga taong nasa ilalim. Kung titingnan ang kasaysayan ng buong mundo, ang gayong hanggal na hukuman ay maaari pa ring mapanatili ang katatagan. Ito ang nag-iisang pamilya. Napabuntong hininga si Yefan. Dahil sa tadhana, ang banal na paghahayag ay nananatili magpakailanman. Gayunpaman, dahil din sa tadhana, ang Shenki Empire ay nabubulok. Kung walang panlabas na alalahanin, ang natitira na lang ay walang katapusang kasiyahan at panloob na pakikibaka para sa kapangyarihan at tubo. Ito ang katotohanan, tinatayang marami na ang nakakita nito. Gayunpaman, kakaunti ang naglalakas loob na hamanin siya tulad ni Haring Ryuno. Naiintindihan ko. Zongzuyo, bakit ka nanatili at hinayaan kang gawin ang mga bagay na ito? Minsan, tinulungan ni Zongzuyo ang Emperor of Heaven at nagtatag ng isang imperyo, at tinatayang inasam din niya ang isang magandang sibilisasyong banal na kaliwanagan. Gayunpaman, ang maunlad na mundong pinagsama-sama ay naging medalya lamang na ginamit ng tadhana para ipakita ang martial arts. Ang kasalukuyang imperyo ay nagpalamig na kay Zongzuyo. At si Haring Longgai, kahit na hindi niya kinilala si Zongshu bilang kanyang lolo, sa kanyang puso, umaasa siyang matupad ang hiling ng guro at muling itayo ang mga ilog at bundok. Ito ang katwiran. Dahil nakita ko ito, at binigyan ako ng pagkakataon ng Sword God, natural na obligado ito. Ngumiti si King Longgai, bukod dito, ako ay isang nakababatang kapatid ni Yedo. Bagamat marami siyang pagkukulang, hindi ko nais na talikuran siya. Hanggat hindi ako ginugulo ni Long Yedo, natural na hindi ko ito papansinin. Ikaw, pumunta at kumbansihin muna si Xinghe, sabi ni Yefan. Ikinulong ni Haring Longgai ang kanyang mga kamay at sinabi, Diyos ng Espada, hindi nararapat na kumbansihin ang ikasyam na prinsipe ngayon. Oh, kailan mo gusto? Sinabi ni Haring Longgai, sa pagkakataong ito, ang ikasyam na prinsipe ay magdadala ng ilang maliliit na bata ng maharlikang pamilya ng Shenlong kasama niya. Pumunta at tumulong sa pagpapatahimik sa natural na sakuna. Maaaring hayaan ako ng Sword God na lumahok dito at magpanggap bilang isang ordinaryong anak ng maharlikang pamilya ng Shenlong. Walang masyadong taong nakakita sa akin. Sa ganitong paraan, maaaring pansamantala ang relasyon namin ng guro. Para itago ito, hindi ito makakaabala sa Crown Prince at Prince Hong. Pangalawa, hindi ko pa nakilala ang ikasyam na prinsipe, isang estranghero, na hikayatin siyang kunin ang tagapagmana. Ito ay masyadong hanggal. Hintayin mo ako sa operasyong ito, hindi pa huli ang lahat para mapalapit sa ikasyam na prinsipe at makakuha ng tiwala. Medyo matigas ang ekspresyon ni Yefan, nakikinig sa pagsusuri ni Haring Longgai, napakahusay niyang magsalita, na para bang ang tanga na lalaki ay ang kanyang sarili. Gayunpaman, natural na itinago ni Yefan ang nakaraan at sinabing, nag-iisip pa rin ito, maaari mong ipasa ang pagsubok na ito. Salamat sa papuri mula sa Sword God, madalas din akong nagsasalita tungkol sa mga sundalo sa papel, at kailangan ko pa ng maraming pagsasanay, mahinhin na sabi ni Long Yewang. Umubo si Yefan, bueno, ang ikasyam na prinsipe ay nagkataon na naghihintay na makita ako. Hiniling ko sa kanya na lumapit, at siya nga pala, opisyal kong ipapakilala sa iyo at sa iba pa sa kanya. Bilang siya nag-uusap, pumasok si Akyun. Guro, narito ang babaeng si Long Choxi at gusto kang makita. Mga detalye ng Kabanata 4169. Kabanata 4169 na mga detalye. Hindi nagulat si Yefan. Bagamat matigas ang ulo ng babaeng ito, ang bait din niya. Imposibleng tanggihan ang pagkakataong maging guro dahil kay Long Ziyang. Hayaan mo siyang lumapit. Nang makita ito, binalak ni Haring Longgai na magretiro. Mananatili ka rin, sabi ni Yefan. May kaina-hinalang tanong ni Haring Longgai, gusto ng Sword God na makita kung magkasama ang babaeng ito. Anong klaseng babae ang hindi babae, siya ang iyong lola. Nakita ni Yefan ang naguguluhan na hitsura ni Haring Longgai, at napaka-espesyal ng kanyang puso. Kasiyahan. Pagkatapos ay maikling ipinaliwanag ni Yefan ang karanasan ni Long Choxi sa buhay. Not to mention her background, even if you consider other factors, kailangan mo pa rin siyang kilalanin. Nagpakita ng kuryusidad si Ryu Yewang, at magalang na tumugon, oo. Hindi nagtagal, nakilala ni Yefan si Long Choxi sa likod ng hardin. Ang hindi inaasahan ng dalaga ay naroon din ang ikasyam na prinsipe. Ang kanyang Royal Highness Xinghe. Nagliwanag ang mga mata ni Long Choxi, at may bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha. Miss Chu Shi, nagkita tayong muli. Isang magiliw na ngiti din ang ipinakita ni Xinghe. Nagkatinginan ang dalawa, tila nakakalimutan kung sino ang nakatayo sa kanilang harapan. Ubo. Natagpuan ni Yefan ang isang pakiramdam ng pagkakaroon. Si Xinghe at Long Choxi ay mukhang takot na maliliit na hayop, at nagmamadaling umiwas ng tingin. Nakita ng Haring Long Ye na nasa likuran ng eksenang ito kung naiintindihan niya. Long Choxi, ikaw at ang ikasyam na prinsipe ay itinuturing na magkakasama. Gusto mo bang tulungan siya sa natural na sakuna ng mga hayop na ito?
Tanong ni Ye Fan. Si Long Choxi ay nalilito, natural na sakuna. Ako, hindi ko alam. Miss Choxi, sa totoo lang, pumunta ako dito sa order. Agad na ipinaliwanag ni Xinghe na sa pagkakataong ito, pumunta siya rito para pasalamatan si Ye Fan sa pagliligtas kay Long Shou noong nakaraang pagkakataon. Bilang karagdagan, ito rin ay isang opisyal na paanyaya sa mga kabataan ng Shenlong Royal Family na sama-samang lumahok sa operasyong ito sa pagpuksa sa sakuna. Noong nakaraan, ang ilan sa mga aksyon ng maharlikang pamilya, ang mga anak ng pamilya Shenlong ay masaya na lumahok. Ang isa ay upang makakuha ng katanyagan, at ang isa ay upang kaibiganin ang makapangyarihan. Ngunit sa pagkakataong ito, dahil ang pinuno ng koponan ay ang hindi sikat na ikasyam na prinsipe, at kailangan niyang harapin ang mga halimaw at mga tao ng Anda, kakaunti ang mga anak ng Shenlong clan na nagboluntaryo. Sa madaling salita, iniisip ng lahat na ang gawaing ito ay walang pasasalamat, at kung hindi ka mag-iingat, itataya mo pa ang iyong buhay. Walang masyadong tao na nag-sign up, at wala kahit isang babae. Gusto mo bang sumama? Tanong ni Ye Fan. Okay. Umirap si Long Choxi at sumang-ayon. Ngunit sa sandaling matapos siyang magsalita, namula si Long Choxi, at tila masyado siyang nagkusa. Tuwang-tuwa si Xinghe, sa tulong ni Miss Chu Shi, tiyak na malaking tulong ito. Bagamat ang hukbo ng Shenqi Empire ay hindi kailangang umasa sa ilang mga anak ng Shenlong clan upang patahimikin ang kalamidad na ito. Gayunpaman, bilang isang prinsipe na papasok pa lamang sa kampo ng militar, kailangan ni Xinghe ng ilang taong mapagkakatiwalaan niya. Nakilala pa rin niya ang lakas ni Long Choxi. Bagamat maraming tao ang may mataas na cultivation base, kakaunti lang ang aktwal nilang karanasan sa pakikipaglaban, ngunit napaka-solid ng Long Choxi. Ako ay isa lamang alagad ng panlabas na sekta, at gusto kong pasalamatan ang kanyang kamahalan sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon, nakangiting sabi ni Long Choxi. Tumango si Ye Fan, okay, tapos na, pwede ka nang umalis. Natigilan si Long Choxi, kaya pinaalis niya siya. Jian, Sword God Patriarch, ako. May gagawin ka pa ba? Kinagat ni Long Choxi ang kanyang mga ngipin at lumuhad sa lupa, gusto kitang sambahin bilang isang guro. Gusto kong maging guru. Bakit? Tanong ni Ye Fan. Napatulala si Long Choxi, ikaw. Nasa bahay ko ka noon, hindi mo ba sinabi na kung gusto mong matuto ng eskrima, maaari ka bang pumunta sa iyo anumang oras? Oo, sinabi ko na ito ay, pag-aaral ng mga espada, ngunit hindi ko sinabi na maaari akong pumunta sa iyo anumang oras, apprentice, sabi ni Ye Fan na may kalahating nakangiting-ngiti. Naalala ni Long Choxi na tila. Hindi kailanman sinabi ni Ye Fan ang mga salitang, apprenticeship, o apprenticeship. Siya ang nag-isip na ang pag-aaral ng swordsmanship ay apprenticeship. Kung gusto kong tumanggap ng mga apprentice, kailangan kong maging pinakamahusay na eskrimador sa mundo, hindi ka kwalipikado. Sabi ni Ye Fan na sobrang hindi nakikiramay. Kinagat ni Long Choxi ang ibabang labi at kinuyam ang mga kamay, halatang malungkot. Tumingin si Xinghe at hindi napigil ang sabihin, Patriarch Sword God, kahit na ayaw mong kunin si Miss Chu Shi bilang iyong apprentice, hindi na kailangang saktan ang mga tao ng labis, tama ba? Base sa aking karanasan sa akademya, ang talento ni Miss Chu Shi sa Kendo ay pareho din. Ang makalaban para sa nangungunang 10 upuan sa akademya. Ano ang 10 upuan? Direktang pinutol ni Ye Fan si Xinghe nang hindi magalang. Sa ibang larangan, pwede mo akong tanungin, pero sa larangan ng Kendo, nasa harapan ko ang tadhana, kaya manahimik ka. Hindi nakaimik si Xinghe. Mayabang, masyadong mayabang. Ngunit sa kasamaang palad, walang paraan upang pabulaanan. Naiintindihan ko. Ang mga mata ni Long Choxi ay may bakas ng hinaing, ngunit walang luha, itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, hindi talaga ako karapat-dapat na maging disipulo ng Diyos ng Espada, ngunit sa palagay ko, alamin ang espada, ang patriarka, turuan mo ako. Okay. Agad namang sumang-ayon si Ye Fan, susunod, ituturo ko sa iyo ang isang set ng swordsmanship, ngunit isang beses ko lang itong ipapakita, kung gaano mo maaalala ay depende sa iyong kakayahan. Isang beses pa. Sumimangot si Long Choxi, ngunit tumango at sinabing, I see. Narinig ito ni na Xinghe at Haring Longgai sa gilid, at lahat sila ay nagplanong umalis ng tahimik. Huwag umiwas, manatili kayong lahat at tingnan, walang nakakahiya sa aking pagiging espada, sabi ni Ye Fan. Sa sandaling marinig ito ng dalawa, natural na ayaw nilang palampasin ang napakagandang pagkakataon. Pagkatapos ay pasalamatan ng Sword God. Si Xinghe ay isang eskrimador, kaya natural siyang nasa sabik. Inaasahan din ito ni Haring Longgai. Ang mas na-curious niya ay kung anong uri ng swordsmanship ang ituturo ni Ye Fan. Naglabas si Ye Fan ng isang likas na espiritual na kayamanan na lumilipad na espada, at saglit, ang enerhiya ng espada sa likod na hardin ay parang bukal, at ang kayamanan ay nagniningning. Sa katunayan, medyo marami ang Ye Fan Sword God rings ng nangungunang flying sword na ito. Ngunit nang sapat na ang lakas ni Ye Fan para gamitin ang mga lumilipad na espada, hindi na siya umasa sa kalidad ng mga espada.
Sa makatuwid, nag-aatubili si Ye Fan na alisin ito sa panahon ng labanan, ngunit sa mga normal na oras, maaari niyang alisin ito at ipakita ito. Ang ilang mga kabataang naruroon ay tumingin sa espadang ito at natural na sobrang inggit, ngunit naramdaman din nila na ang ganitong uri ng espada lamang ang karapat-dapat sa Sword God. Nang walang anumang dagdag na salita, direktang nagsimulang sumayaw ng espada si Ye Fan. Ang bilis ay hindi mabilis, ang lakas ay hindi malaki, at ang mga paggalaw ng espada ay hindi napakarilag. Ang ipinakita ni Ye Fan ay ang sinaunang swordsmanship na natutunan niya sa kanyang sarili mula sa mga unang araw ng Kendo. Ang sinaunang swordsmanship na ito ay matagal nang isinama sa iba't ibang swordsmanship ni Ye Fan, at ito ay pinunang hiwalay, ngunit hindi ito nagawa sa mahabang panahon. Masasabing ang sinaunang swordsmanship ay isang pundasyon ng layunin ng espada ni Ye Fan Wushuang. Ang pag-alis nito ng mag-isa ay talagang katumbas ng pagkuha ng asensya ng Kendo ni Ye Fan. Napatingin ang tatlong tao sa tabi niya sa paggalaw ng espada ni Ye Fan. Sa unang tingin, akala nila ay napakasimple, ngunit pagkatapos basahin ito ng mabuti, agad silang nahuli. Hindi ko alam kung bakit, ang simpleng pananaksak, panliligaw, kawayan, pagtap, pamimites. Nakakapagpatense lang sa puso nila, at hindi sila nangangahas na huminga. Nang sinayaw ni Ye Fan ang sinaunang swordsmanship, tila lahat ng bagay sa universo, ang mabituing kalangitan, at ang universo ay lahat ay gumagalaw gamit ang espada ni Ye Fan. Malawak at malalim. Walang laman. Hindi pa banggitin ang dalawang eskrimador na sina Long Choxi at Xinghe, maging si Haring Longgai ay naramdaman ang walang katapusang misteryo ng Kendo. Daan sa pagiging simple. Ang tila simpleng swordsmanship na ito ay bihira, ngunit bihira para sa kanila ang pagpapawisan, at hindi man lang sila manggahas na kumurap. Ang mukha ni Long Choxi ay lasing. Pinanood niya si Ye Fan na sumasayaw ng espada at napansin ang isang detalye. Kabanata 4170. Kabanata 4170 ang mga bundok at ilog ay naubos. Iyon ay, ang ekspresyon ni Ye Fan ay napakasaya rin, ganap na lasing. Ang simple at hindi mapagpanggap na swordsmanship na ito ay gumagawa ng sword god na kayang yumugyog sa mundo sa isang shot, kaya enjoy. Pag-ibig, isang uri ng purong espadahan, tanging pag-ibig lamang ang makakapagbigay inspirasyon sa gayong espada. Ang salubing ito ay naantig din ng husto kay Long Choxi. Bago ko alam, ang sinaunang espada ay ipinakita. Inalis ni Ye Fan ang kanyang lumilipad na espada at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Natutunan ko ang sinaunang pamamaraan ng espada na ito ng mag-isa sa napakaagang edad. Lumakad ako kasama ko sa lahat ng paraan at nagsumikap. Ito ay hindi mahuhulaan, kung matutunan mo ito ng mabuti, tiyak na may mapapala ka. Sabi ni Ye Fan, nakatingin sa kanilang tatlo. Okay, tell me, ilang tricks ang naaalala mo pa pagkatapos mong panoorin ito? Natigilan sandali si Xinghe, pagkatapos ay naalala, marahil. 8 pakulo. Tumango si Ye Fan at muling tumingin kay King Longgai. Hindi talented si Junior, wala akong masyadong alam sa swordsmanship, 5 galaw lang ang natatandaan ko. Hindi isang eskrimador, 5 galaw ang maganda. Sa wakas ay tumingin si Ye Fan kay Long Choxi, ngunit nakasimangot ang dalaga. Ano naman sayo? Bakit hindi ka nagsalita? Natahimik sandali si Long Choxi bago sumagot, ay. Isa lang ang naaalala ko. Naging balisa si Xinghe, Miss Choxi, nawala ka lang sa isip mo. Ganun ba? Napangiti si Long Choxi ng alanganin, siguro, ako. Nakita ko ang Diyos ng espada na masayang nakangiti, at nakaligtaan ko ang ilang mga trick. Nang marinig ito, kumaibat ang mga sulok ng bibig ni Ye Fan. Isang pahiwatig ng isang ngiti. Sword God, tuturuan mo si Miss Choxi ngayon. Napakahirap talagang magsagawa ng napakalalim na swordsmanship minsan. Nakikiusap ako na gawin mo ulit, iwasan muna namin itong magkapatid. Si Xinghe ay abala sa paghingi ng awa, ngunit tumanggi si Long Choxi. Hindi na kailangan, kamahalan, kontento na akong makita ang napakalalim na swordsmanship, at wala na akong mahihiling pa. Miss Choxi, ang ganitong uri ng pagkakataon ay isang beses sa isang buhay. Alam ko, salamat sa iyong kamahalan sa iyong pag-aalala, ngunit wala akong pinagsisisihan. Ang mga mata ni Long Choxi ay kumikinang ng maliwanag, at sinabi niya ng may katiyakan. Tinukso ni Ye Fan, lahat ng babae ay nagsasabi na ayos lang, bakit mas nababalisa ka kaysa sa kanya? Natahimik si Xinghe at hindi alam kung paano sisigot ng ilang sandali. Nakangiting tumingin sa kanya si Long Choxi, at medyo matamis ang kanyang puso. Okay, let's go, dapat may military affairs pa ang ika-9 na prinsipe, hindi ba pwedeng manatili ka pa? Ang mga taong sumama sa iyo, bilang karagdagan kay Long Yewang at sa iba pa, at kay Long Choxi, iyon na. Ye Fan pagkatapos magsalita, tumalikod siya at umalis nang hindi lumilingon. Pagkaalis ni Ye Fan, sinabi ni Xinghe na may hitsura ng panghihinayang, Miss Choxi, pinagsisisihan mo ba talaga ito? Nagtanong si Long Choxi, kamahalan, saan sa tingin mo mas malakas ang Sword God Patriarch? Siyempre ito ay ang Emperor Sword. Ibig sabihin, ang bloodline ng 9 Tribulations Azure Dragon. Umirap si Xinghe.
Oo, kung gayon maaari ko bang maunawaan ang layunin ng espada ng emperador? May pagkakataon ba akong maging Asher Dragon ng siyam na kapigatiin? Ito. Imposible, tama ba? Ngumiti si Long Choxi at sinabi, sa buong panahon, natatakot ako na ang Diyos ng espada lamang, ang gayong himala ang nakamit. Oo, pabayaan ang dalawa, wala pa akong narinig tungkol sa Emperor Sword. Umiling si Xinghe. Kaya, ang lahat ng mga trick na ginagamit ng Sword God ay imposibleng gayahin para sa atin. Gaano man tayo kahirap mag-aral at gayahin, hindi natin malalampasan ang Sword God, at hindi natin kayang pantayan ang mga balikat. Sinabi ni Long Choxi, dapat itong malaman ng Diyos ng espada, kaya hindi siya gumamit ng napakagandang espada para turuan tayo. Ang mga detalye ng kanyang swordsmanship ngayon, bagamat ang mga detalye ay hindi maarak, ay ordinaryong swordsmanship kung tutuusin, at hindi gaanong nagagamit sa aktwal na labanan. I take the liberty to guess. Ang talagang gusto niyang ituro sa atin ay hindi ang specific moves, kundi ang paggamit ng sword. It's feeling. Narinig ni Xinghe ang bahagyang pamamaga ng ulo, ibig mong sabihin. Ang susi ay hindi ang paggalaw ng espada, kundi ang layunin ng espada. Halos, hindi ko alam kung paano ilarawan ito, ngunit tila naiintindihan ko, bakit naiintindihan ng Diyos ng espada ang layunin ng espada ng emperador. Ungol ni Long Choxi. Nakangiting naglakad si King Longai, talagang napakataas ng talento ni Miss Chushi sa kendo, hindi nakakagulat na handang turuan siya ng Sword God. Minsan sinabi ng aking guru na ang isang tunay na master ay hindi nagtuturo ng mga panlilinlang, dahil lahat sila ay umaasa na ang mga nahuling dumating ay maaaring malimpasan ang kanilang sarili sa halip na tularan ang kanilang sarili. Nagbabasa ako ng libro ng mga pantas at pantas sa loob ng maraming taon ng walang kabuluhan, ngunit hindi ko nakikita ang malalim na kahulugan ng Sword God. Salamat Miss Chushi para sa payo. Mapait na ngumiti si Xinghe, mukhang nakatakdang makalimutan ko ang pagiging isang nangungunang eskrimidor. Kasabay nito, sa isang terrace sa likod na hardin. Dumampot si Yefan ng isang tasa ng bagong timplang tsaa bago ang ulan, at tumingin kay Long Choxi at ilang tao sa dikalayuan. Kung gayon, si Long Yewang ay isang napakahusay na tao, ngunit si Long Choxi ay talagang mas mahusay. Hindi siya matatanggap bilang isang disipulo, kaya ang young master ay nakakaawa din. Nakangiting sabi ni Akyun habang gumagawa ng tsaa sa tabi niya. Ang isip ni Haring Longai ay hindi ganap na nakatuon sa paglilinang, kaya natural na hindi siya maihahambing kay Long Choxi. Napabuntong hininga si Yefan, in the first place, okay lang natanggapin siya, pero sooner or later ay makakasama niya si Xinghewi, pagkatapos ay maging alagad ko, hindi ito angkop. Oo, ang titulo ng alagad ng Sword God ay masyadong mabigat, magdadala ito sa kanila ng lahat ng uri ng panganib, at hindi ito maganda para sa pangkalahatang sitwasyon. Tumango si Akyun at sinabing, hindi siya tinatanggap ng young master, iyon ang pinakamagandang proteksyon para sa kanya. Si Yefan ay humigop ng tsaa, oo. Hindi mahalaga, master at apprentice ay mga pangalan lamang. Ito ay depende sa kung ano ang iniisip niya sa kanyang puso, hindi kowtow o hindi. Ang higit na inaasahan ko ay maipasa ang aking pangunawa sa kendo at mas maraming tao ang magugustuhan ng kendo. Mapapansin ito ni Long Choxi. Nagulat ako sa ekspresyon ng mukha ko nang sumayaw ako ng espada. Alam niya na ang tinatawag na kendo ay dahil may mga swordsman, kung hindi, ang espada ay isang espada lamang. Upang mapagtanto ito ay talagang napaka-espiritual, mas maliit kaysa sa bulaklak. Ang babaeng iyon ay mas mabuti pa. Nakangiting sinabi ni Akyun, sinabi mo iyan, malulungkot ang mga apprentice mo. Ngumiti si Yefan, medyo na-miss ko talaga sila, at hindi ko alam kung paano mamuhay. Ano, kasal na sina Luo Li, si Ma at ang iba pa, at hindi alam ni Xiao Luo kung kasal na sila. Kapag natapos na ang lahat, sana maayos na silang lahat. Matapos mamiss ni Yefan ang kanyang dating kaibigan ng ilang sandali, sa pagbawi ng kanyang iniisip, sinabi niya, Uncle Kyun, doon sa akademya, magsisimula na ang pagpili ng 10 upuan, at plano kong pumunta muna sa akademya. Bagaman si Qingzo ang nag-aalaga kay Xinghe, kailangan mo pa ring mag-ingat, pagkatapos ng lahat. Kara-rating lang ng Dragon Ye King na iyon. Tumango si Akyun, young master, huwag kang mag-alala, ang matandang alipin na ito ay may sariling paraan. Pagkatapos magpaliwanag ni Yefan, nakipag-usap siyang muli kay Su Qingzo, sinabi sa babae na pupunta siya sa akademya. Siyempre, kung handang sumama si Su Qingzo, mas mabuti. Sige, wala akong oras, magkakaroon ng malaking pagbabago ang Imperial City kamakailan, ngunit tumanggi ka agad si Su Qingzo. Anong ibig mong sabihin? Huwag mong sabihin sa akin ang presidente, pinuntahan siya ni Guhong, tumawa si Su Qingzo. Natigilan sandali si Yefan, pagkatapos ay ngumisi, mukhang pagod na pagod ang mag-inang ito, at nagsisimula na silang gumawa ng mga daya. Pagtatapos ng kabanatang ito,